Bitawan mo ako. Wala kang karapatan na magdesisyon para sa akin. Hindi ako pupunta. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Nanay Shasha, Sumuking, huwag kang mag-aksaya ng oras dito. Sumunod ka na sa akin. Sabi ko hindi ako pupunta. Kailangan kong hanapin ang tatay ni Lolo. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mabigyan ng kumpletong pamilya ang aking anak. Kahit na mahanap mo siya, ano naman? Wala namang kwentang tao. Ano ang maihahambing niya kay Lolo Pan? Bukod sa Henghai City, ang pamilyang Lu na nangunguna sa 4 na dakilang pamilya, ang Lu Corporation, ang pamilyang Pan, ang Siyang Langit. Akala mo ba ang tatay ng batang iyon ay si Chairman Lu ng Lu Corporation? Anong karapatan mong tumanggi kay Lolo Pan? bawal mong sabihin yan tungkol sa nanay ko. Hindi basura ang tatay ko. Oh? Hindi basura ang tatay mo, ha? Sige, tawagin mo nga ang tatay mo. Gusto ko lang makita kung ano ng klaseng tao ang basura mong tatay. Nandito ang tatay ko. Siya ang tatay ko. Lolo, huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Nanay, totoo naman siya ang tatay ko. Nakita ko na. Pasensya na po, Ginoo. Wala pang modo ang anak ko. Nagbibiro lang siya. Hindi magkakamali si Lolo. Siya ang tatay ko. Si Mami at si Lolo laging naghihintay sa iyo na umuwi. At sa mga nakaraang taon, si Mami ay nahirapang alagaan ako. Si Mami ay maganda pa. Kung hindi ka pa uuwi, baka makuha na si Mami ng iba. Lua. Naku, nakakatawa talaga ako. Kaya naman sabi ko nga, ang mura ay walang maganda. Hindi ko inaasahan na ang pagiging mura ay namamana pala. Sumuking, nakita mo na dahil sa pagiging bastos mo. Kaya ang anak mo ay bastos, tulad mo. Kahit sinong lalaki, tawag niya agad na tatay. Si Luo ay pamangkin mo. Kung may konsensya ka man lang, hindi mo siya dapat saktan ng ganyan. Bukod pa riyan, bata pa siya. Aba, wala akong ganyang mumurahing pamangkin. Umuwi na ang tatay ko. Huwag mong saktan si Mami. Tatay mo? Bata, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kung ayaw mong mabugbog, umalis ka sa usapang ito. Sa babae at bata, sumisigaw-sigaw ka. Napakaingay mo talaga. Gusto ko eh. Wala kang pakialam. Bata, hindi mo ba naririnig? Anong sinabi ko kanina? Hindi mo narinig? Sumingje, ito ay para sa ating dalawa lang. Huwag mong isama ang mga inosenteng tao sa usapang ito. Gusto mong maging bayani para sa babae? Kailangan mo munang tumingin sa salamin. Anong itsura mo? Ikaw lang? Gusto mo ring makialam sa gawain ng pamilya namin? Kahit anong dahilan ay hindi dahilan para manakit ng babae. Oy, ikaw pa ang nagtuturo sa akin? Sinasabi ko sa iyo, ang magiging bayaw ko sa lungsod ng Henghai, si Ginoong Pan ng 4 na malalaking pamilya. Sino ang akala mo ikaw? Ang panganay na anak ng pamilya Lu sa lungsod ng Henghai, walang katulad, ang chairman ng Lu Corporation. Bata, nakita mo ba? Ang paghampas ko sa ate ko ay karapatan ko. Ano ang magagawa mo sa akin? Umalis ka. Lakas loob mo akong saktan? Sinasabi ko sa iyo, Sumuko na si Tito. Sumuking, maghintay ka lang. Siguradong sina nanay at tatay ay hindi ka basta-basta papatawarin. Umuwi ka at sabihin sa mga magulang na talagang hindi ako magpapakasal sa pamilya Pan. Sa ilang araw, tatay, kaarawan na ni Lolo. Pwede mo bang samahan ako? Pasensya na po, Ginoo. Si Luo ay sobrang namiss ang kanyang ama. Hindi niya sinasadya na takutin kayo. Pwede kitang samahan sa iyong kaarawan. Pero ang iyong ina ay dapat munang pakasalan ako. Kahit isang beses ko lang nakita ang tatay ni Lolo, isang beses lang, gusto ko pa rin siyang mahanap. Isang beses lang, naisip mo ba na ayaw niyang panagutan ka? Noong ipinanganak ko si Lolo, desisyon ko iyon. Sa tingin ko lang bilang ama ni Lolo, kailangan niyang malaman na may Lolo. Kahit malaman niya at ayaw mananagot, wala akong takot. Dahil kaya kong ipanganak si Lolo, kaya ko rin. Siyang palakihin mag-isa. Tatay, ang galing ng nanay ko, di ba?
Tatay, sasabihin ko sa'yo, tulad ni nanay, napakagandang babae, marunong magmahal at mapagbigay, hindi na marami ngayon. Dapat mong pahalagahan ang nanay ko. Lolo, Sa totoo lang, may mahal na rin ako. Ipinapangako ko, hahanapin ko siya. Kaya ang kasal ay isang dahilan lang. Ang totoo kong layunin ay iwasan pansamantala ang mga hindi kinakailangang abala. Siyempre, bilang kapalit tutulungan din kita hanapin ang taong gusto mong mahanap. kumusta? Ako si Sumo King. Sana magtulungan tayo ng maayos. Li, magtulungan tayo. Oh, may tatay na si Lolo! May tatay na si Lolo! Lolo, tumigil ka. Baka masira ang sofa baba. Mahilig maglaro si Lolo. Makipaglaro ka lang. Okay lang. Luli, narinig ko na ang nakatira dito ay sa Henghai City, mga mayayaman at makapangyarihan. Ang bahay mo ay napakaganda ng pagkakarenovate. Anong trabaho mo? Muking, ako talaga. Pasensya na. Oo, alam ko na. Ang Board of Directors ngayong taon, hindi dapat magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Dapat siguraduhin na ligtas ang lahat. Muking, may mahalagang pulong ang kumpanya. Magbibihis lang ako. Pupunta na ako sa kumpanya. Hintayin mo akong bumalik para ipaliwanag ang lahat. Dad, Siya pala ay personal na guwardiya. Chairman Lou, nakareyadi na ang espesyal na daanan. Tara na. Nakita mo ba? 7 taon na tayo sa kumpanya. Sa wakas nakita na natin ang likuran ni Chairman Lou. Narinig ko, si Chairman Lou ay laging mahinahon. Maliban sa mga mataas na opisyal ng ating kumpanya na nakakita sa kanya, kahit ang mga tagapamahala ng bawat departamento ay hindi pa siya nakikita. Mami, mukhang naiwan ni Daddy ang kanyang cellphone. Hindi dinala ni Daddy ang cellphone. Tiyak nag-aalala siya. Pumunta na tayo ngayon para ibigay kay Daddy ang cellphone, okay? Sige. Magandang araw po. Nagdala ako ng bagay para sa isang tao. Pasensya na po. Ito ang Lou Group. Bawal pumasok ang hindi empleyado. Okay lang na hindi ako pumasok. Pwede ba kitang abalahin? Hanapin mo ako ng tao. Ibibigay ko lang ito sa kanya. At aalis na ako. Ito ang Lou Group. Libo-libo ang empleyado dito. Wala kaming oras para hanapin ang isa-isa. Ang mga natatandaan naming pangalan ay ang mga mataas na opisyal lang. Kung gusto mong tulungan ka naming maghanap, pwede naman. Sabihin mo ang pangalan ng taong hinahanap mo. Tingnan natin kung kilala mo ang isa sa aming alin sa mga mataas na opisyal. Ang pangalan niya ay Kahit sabihin mo pa, hindi rin namin alam. Luli ang pangalan niya. Narinig mo ba? Sabi niya, ang apelyido ng hinahanap niya ay Lou. Lou. Ano? May nagpadala ng cellphone kay Amo Lou? Sige, naiintindihan ko. Si Amo Lou ay kasalukuyang nakikipagpulong sa ibang mga direktor. Paupuin mo muna sila sa lobby sa first floor at maghintay sandali. Sige, Secretary Lin. Pumunta ka sa tabi at maghintay. Makikipag-ugnayan kami sa iyo pagdating ng panahon. Salamat sa inyo. Hindi kaya. Talaga niyang kilala si Amo Lou. Paano naman mangyayari iyon? Ang halaga ni Chairman Lou ay daan-daang bilyon. Ang kanyang mga kaibigan natural ay mayayaman o makapangyarihan. Pero tingnan mo siya, mukha ba siyang mayaman? Baka isa lang siyang tagalinis sa bahay ni Chairman Lou. Magandang araw po. Naghintay na ako ng mahigit 1 oras. Gaano pa po ba kaya katagal? Hindi rin namin alam. Kung sinabing maghintay ka, maghintay ka. Kung talagang hindi kayo available, ako na lang ang maghahatid sa loob. Sa tingin ko, dahilan mo lang ang maghatid.
Ang totoo, gusto mong makapasok sa Lu Corporation. Mga babaeng tulad mo na nagpapahabol. Marami na kaming nakita. Sabi mo maghahatid ka, pero para sa akin, naghahanap ka ng lalaki. Siguro gusto mong landiin. Ang chairman namin. Guard, Hindi. Hindi iyan ang iniisip ninyo. Pupunta lang ako para maghatid ng gamit sa asawa ko. Bitawan ninyo ako. Pupunta ako. ito ay Lu Corporation, hindi ito palengke. Ano ba yung ingay na yan? Gia. Gia. Halika, kainin mo muna ang pagkain. Mamaya, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Uminom ka ng gamot. Muching ikaw at ako ay pareho. Nag-aaral at nagtatrabaho sa school. Saan ka kumukuha ng pera para bilhin ang mga ito? Ngayon, pagkatapos kong mag-tutor, namigay ako ng flyers. Kumita ako ng dagdag na 80 pesos. Sapat na para bilhin ang gamot mo. Muking, ang bait mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Kung sakaling magtagumpay ako sa hinaharap, hindi kita makakalimutan. Manager Ju, may isang tao na gustong pumasok sa kumpanya natin. Manager Joe, sinabi niya na may hinahanap siya. Tingnan mo siya, ang dukha ng itsura. HMP, paano niya makikilala? Ang mga executive ng kumpanya natin. Gia. Sumuking, bakit ka nandito? Siya, paano niya nakilala si Manager Joe? Ang Lu Group, pero sa lungsod ng Henghai, ito ang pinakamalaking grupo. Napakagaling mo, at dito ka nagtatrabaho? Anak mo ba siya? Oo, anak ko siya. Luo, dali, batiin si Tita Ju. Siya ang pinakamatalik na kaibigan ni Mommy noong panahon ng pag-aaral. Tita Ju, kumusta? Ako si Luo. Ito ang biniling candy ni Mommy para sa'yo. Sino bang may pakialam kung marumi ang candy ninyo? Gia, ikaw. Iningatan ito ni Luo. Hindi ito marumi. Ang nanay mo mismo ay masamang babae. Ang mga binili niya ay hindi rin malinis. Sinabi mong masama ang nanay ko. Ikaw ang masamang babae. Totoo ang sinabi ko. Hindi masama. Gia, kung mayroon kang reklamo, sabihin mo sa akin, pero huwag mong saktan ng bata. Ikaw mismo ay nasa ganyang kalagayan. Anong karapatan mong magtanong sa akin? Sumuking, hindi ba't dahil nakita mong nagtagumpay ako kaya mo dinala ang anak mo para sumipsip sa akin? Ikaw mismo ay walang hiya. Bakit kita bibigyan ng respeto? Hindi talaga ako pumunta para sa iyo. Huwag kang magmatigas dito. Ito ang Lu Group. Alam mo ba ang Lu Group sa lungsod ng Henghai? Hindi ka pumunta dito para sa akin. Kaya napunta ka ba para sa chairman ng grupo namin? Malamang hindi niya alam na ang chairman ay pumapasok sa special entrance. Oo nga, hindi namin siya nakita. Paano niya makikita? Dinala ako ni Mommy para hanapin si Daddy. Ang batang nagsisinungaling ay kakainin ng lobo. Hindi nabanggitin ang chairman ng grupo, kahit kami ay hindi makita. Kahit ang pinakamababang empleyado sa grupo natin ay may sahod na 10 hanggang 20,000 sa itsura ng nanay mo. Malamang hindi siya karapat-dapat kahit sa pinakamababang empleyado. Gia, ipapaliwanag ko ulit. Hindi ako pumunta para istorbohin ka. Ito ang cellphone ng asawa ko na naiwan sa bahay, kaya ako dinala si Luo para ibigay ito. Ang mga taong magkakatulad ay nagsasama. Tingnan ko ang mga kontak sa cellphone na ito. Malalaman ko kung anong klaseng tao ang asawa mo. Tingnan mo ang kanyang mukhang mahirap. Kahit ang asawa niya ay nasa grupo natin, sigurado pareho silang walang kwenta. Baka, ang asawa niya ay tagalinis o janitor. Ito, paano nangyari iyon? Sun Jian, Zhang Tao Jiupeng. Ang mga taong ito ay pawang mga direktor at mataas na opisyal ng Lu Group. Ang may-ari ng teleponong ito, sino ba talaga? Naglakas loob na tawagin ng direkta ang pangalan ng aming direktor. Ngayon, naniniwala ka na ba? Ang tatay ni Lolo dito nagtatrabaho. Tigilan mo ang pagsasabi ng kalokohan dito. Anong klaseng tao ang tatay mo? Karapat-dapat bang makilala ang mga direktor ng aming grupo? Pinsan. Ang pinsan ko ay nasa Lu Group Chief Secretary. Tatawagan ko siya ngayon para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Luzong? Nakita mo na ba? Gamit ko ang teleponong ito para tawagan ang pinsan ko. Hindi man lang sumasagot. Sa tingin ko, ang ibang direktor hindi rin makontak.
Malamang palihim na idinagdag. Para lang magpakitang gilas. Kilala niya ba ang mga ito? Wala kayong ebidensya, bakit ninyo pinaparatangan ng asawa ko? Sumuking. Sasabihin ko bang naive ka? O hanggang sa makita mo ang patunay? Hindi mo naman akalain na hindi ko alam. Ikaw, bata ay nakikipag-date sa mga lalaki kaya nagkaroon ng anak. Anak sa labas pala, may itsura naman siya. Pero, nagtatrabaho pala. Magkano kaya ang kinikita niya sa isang gabi? Kung may oras ako, pupunta ako para sumuporta. Luo, okay lang. Hindi natin pakinggan. Hindi natin pakinggan. Pasensya na, Luzong. Hindi na mauulit. Luzong, ito ang mga ulat mula sa iba't ibang departamento, quarterly reports. Tingnan ninyo. Maaari ka nang lumabas. Luzong, tinawagan ninyo po ako kanina? Tama. Kanina sa baba, may nagsabi, may naghahanap sa inyo. Baka naman, nagdadala ng telepono para sa inyo? Jujia, ano bang ginawa kong mali? Sumuksing. Dati, pareho tayong nasa pinakamababang antas nagkasama sa scholarship para mabuhay nagtitiis sa mga kakaibang tingin at pagmamataas ng iba. Pero ngayon iba na. Ako ngayon ay nasa Lu Group, tagapamahala ng departamento ng pagbebenta, at baka sa hinaharap, maging mataas na opisyal ng Lu Group. At ikaw isang babaeng nakikipaghalubilo sa mga lalaki na may anak, masamang babae. Ngayon ikaw, hindi mo na ako kayang pantayan, hindi ka pa karapat-dapat maglinis ng sapatos ko. Gusto mo pang makiklose kay Director Zhu? Tingnan mo nga ang sarili mo, anong klaseng tao ka? Ito ang tawag na langit at lupa ang pagkakaiba. Isang banyo lang ng Lu Group. Sapat na para pagkakitaan mo sa buong buhay mo. Isang empleyado lang may kapal pa ng mukhang sabihin kaibigan ni tagapamahala Zhu. Sa tingin ko, wala ka ng hiya. Hindi ko naman iniisip na may mali sa pagiging tapat ko sa tao. Ang kahirapan ay hindi dapat maging dahilan para hamakin ka. Walang ipinanganak na marangal. At walang likas na dapat hamakin. Tumigil ka dyan sa pagsesermon mo sa akin. Ang kahirapan ay kasalanan, dapat yurakan ng mga nasa mataas na katayuan tulad ko. Sumuksing. Umalis ka na habang maaga. Huwag ka nang bumalik para makipag-close sa akin. Wala akong kaibigang dahil mahirap at may anak. Bitawan mo, luo-luo. Sino ang hinahanap mo? Temporaryong trabahador ba? O tagalinis ng banyo? Sino ka? Nasaan si Muking? Aba para sadyo dyan, Sumuchin. Hindi kaya ang tumatawag ay ang ama ng anak mo? Mami, si Daddy! Lalaking walang kwenta. Alam mo ba ang Lu Group namin ay ang nangungunang korporasyon sa lungsod ng Hinghai? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob na magpanggap na empleyado ng grupo namin para manligaw? At ang nililigawan mo ay isang masamang babaeng may anak. Sinasabi ko sa'yo, isang beses pa, si Sumuking ang hinahanap ko. Si Sumuking. Nasa Lu Group siya ngayon sa lobby ng unang palapag. Pumunta ka na dito para sunduin siya. Para hindi na siya magpatuloy magpaka-embaras, dumihin ang hangin ng Lu Group namin. Director Zhu, paano sila? Kung may susundo sa kanila, hayaan na lang sila ng kaunti dito. Sabay tingnan din natin kung anong klaseng tao yung nagpanggap na empleyado ng Lu Group. Ano ba talaga siya? I-check mo nga, sino ang sumagot ng telepono kanina? Ang galing ni Mami, susunduin tayo ni Daddy. Sumuking, huwag kang mag-alala. Magkaklase naman tayo, di ba? Mamaya, tiyak na. Tatanungin ko siya ng maayos para sa'yo. Yung lalaking kabit mo, bakit ba talaga? Nagpapanggap na empleyado ng Lu Group? Ano pa ba? E di gusto lang magpanggap na mayaman, kahit mahirap. Bakit hindi ka pa magpasalamat kay tagapamahala Zhu? Baka mabait si tagapamahala Zhu ngayon. At bigyan ng trabaho yung kabit mo sa Lu Group bilang tagalinis o utusan. O kaya janitor. Luhod, kung talagang luluhod ka sa harap ko at dapa ng ilang beses at magmakaawa ng maayos, natanggapin ko yung lalaking kabit mo. Baka, talagang papasukin ko siya ha. Mahirap ako, pero bawat sentimo na kinikita ko, malinis at marangal. Wala akong utang kanino man. Kasama ka. Ikaw, masamang babae. Inapi mo ang mami ko. Sasaktan kita. Ikaw, bata ka lang. Ngayon, para sa mga magulang mo, didisipilin kita ng mabuti. Kahit dumating ang daddy mo, ano ang magagawa niya sa akin?
Siya ay lalaking karapat-dapat lang sa masasamang babae. Nakabit. Sino ang sinasabi mong kabit? Tay, nandito ka na sa wakas. Gusto ko lang ibigay sa'yo ang cellphone. Hindi ko naman intensyong istorbohin ka. Dito, wala pang nakakagulo sa akin dito. Akala ko ba pangit ang asawa niya, pero ang gwapo pala. Ang ganda ng itsura. Pwede nang maging artista. Ikaw si Sumuking. Ang kabit niya. Wala akong bisyong manakit ng babae. Pero sa ilang saglit, may darating para turuan ka ng leksyon. Anong maganda kay Sumuking? Bakit siya pa? Mas mabuting sakin ka na lang. Ang mga gamit ko, mas marami pa kaysa kay Sumuking. Yang suit mo, walang brand. Mukhang mura lang. Ako ay tagapamahala ng kagawaran ng pagbebenta ng grupo ni Lou. Kung sasama ka sa kin, sigurado, araw-araw may brand new suit ka. Itong damit, talagang hindi na pwedeng gamitin. Sumuking, nakita mo na. Noong college tayo, dahil maganda ka, lahat ng lalaki, gustong mapalapit sa'yo, walang nakakapansin sa kin. Ngayon iba na. Tingnan mo ang sarili mo, at tingnan mo ako. Anong maihahambing mo sa kin? Ikaw, ano ang ibig mong sabihin? Itong suit, ikaw ang dumihan. Ikaw ang bahala. Itapon sa basurahan. Ang galing ni Tay. Ako ay tagapamahala ng kagawaran ng pagbebenta ng grupo ni Lou. At ikaw, kabit lang. Ang pagpansin ko sa'yo, swerte mo na. Huwag kang magpakatanga. Malapit ka nang mawala. Sino ka ba? Sumuking, kanina nagtataka pa ako, bakit kanya nagustuhan? Ngayon alam ko na. Mukhang maganda lang sa labas, pero sira ang ulo. Ako ang HR supervisor ng kumpanya. Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa management. Inilipat ka na mula sa sales department. Simula ngayon, ililipat ka sa cleaning department. Sumuking ikaw ba? Ikaw ang nag-leak ng number ko. Nag-arte ka para takutin ako. Hindi ako. Tigilan mo ang pagpapanggap. Sino pa kung hindi ikaw? Ako. Ate, buti nandito ka. Nagkakaisa sila na magpanggap na empleyado ng loose group. Ito, dapat mong i-report sa presidente. Pagbayarin niya sila. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa mga ganyang tao. Tara na. Tatay, gusto ko na ring umalis. Gutom na si Lolo. Sige, kain na tayo ngayon. Tatakas? Parang may konsensya kayo. Ate, tumawag ka ng pulis. Dapat silang parusahan. Ate, bakit mo ako sinaktan? Dito, walang makakapigil sa kanya. Ito. Imposible. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para mag-empake at lumaya sa loose group. Sino ba talaga ang ginagalit namin? Sumakay ka na. Luli, sa'yo ba ang kotse na ito? Mukha namang mahal. Hindi ko inaasahan na ang sahod ng guwardiya ng loose group ay ganito kataas. Tatay, si Lolo ay gutom na kumakalam na ang tiyan. Sige, kain na tayo ngayon. Unahin natin ang pagkain. Wow, limited edition sports car iyan. Sabi nila, 3 lang yata sa buong bansa. Sumuching? Hindi ba kapatid mo si Sumuking? Dapat nasa cafe natin siya nagtatrabaho. Kailan siya nakahanap ng mayamang lalaki? Anong mayamang lalaki? Customer lang yan sa cafe nyo. Dati na niya akong sinuntok. Ang totoong mayaman. Paano siya magkakagusto sa kanya? Sa tingin ko, sigurado nirenta lang iyan para manligaw. Nakipag-join forces pa siya sa ibang lalaki para saktan ka. Ate mo pa naman siya. Ang mang-api sa lalaki ko. Hindi ko siya patatawarin. Nanay, bumangon ka na. Lualwa. Luo-luo, ano ang nangyari sa iyo? Ano ang nangyari? Si tatay ata ay nananaginip ng masama. Hindi alam kung ano ang sinasabi sa bibig. Si Luo ay takot na takot. Sige. Huwag kang matakot, luo-luo. Pupunta na si nanay upang tingnan. Oo. Hihi. Luli,
gising ka. Luli, bakit? Bakit parang pamilyar ito sa akin? Iba ang amoy mo. Mabango. Ikaw, Hindi ko sinasadya. Si Lolo. Si Lolo. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Kukunin ko para sa'yo. Itong hair clip. Bakit pamilyar ito? Mama, telepono. Muking, ako ang manager. Hindi ka na kailangang pumasok sa tindahan. Wala akong ginawang mali. Bakit niyo ako tinanggal? Hindi ako ang nagdedesisyon nito. Pumunta ka na at kunin ang mga gamit mo. ako, walang akong gagawin ngayon. Sasamahan kita. Bihira kang magpahinga. Hindi mo na kailangang sumama sa akin. Ikaw at si Lolo. Maghintay kayo sa bahay. Kaya ko mag-isa. Kumusta? Sa aking pangalan, ang mga 8 pangunahing negosyante ng Henghai, tawagin sila. 10 minuto. Gusto ko silang makita. Oh, Chairman Liu. Papa, saan ka pupunta? Siyempre, susuportahan ko si Mama. Lolo, gusto mo bang sumama kay Papa? Sige, tutulong si Lolo kay Mama. Tara na. Naku po, talaga, ang Henghai City natin 8 mga ngalakal. Narinig ko, ang Henghai City natin lahat ng mga negosyante ay nasa kamay nila. Sino kaya ang laki ng impluensya na kayang sabay-sabay sila'y imbitahin lahat? Director Lu, pangkalahatang tagapamahala Lu. Upo na kayo. Hindi ko alam GM Lu, bakit mo kami tinawag ngayon? May dapat po ba kaming gawin? Walang malaking bagay. Gusto ko lang itanong. Itong mga coffee chain stores. Kanino sa inyo ito? GM Lu, itong mga lahat ay pag-aari ng aming pamilya Guo. Ang asawa ko ay nagtatrabaho sa coffee shop ninyo. Pero may gustong tanggalin siya. Director Lu, ang asawa ninyo? Sinong may lakas ng loob na mga has na apihin ng asawa ni GM Lu? Huwag po kayong mag-alala, GM Lu. Papapuntahan ko agad ang tao para asikasuhin. Hindi na kailangan ng ganoong abala. Babayaran ko ito ng mas mataas sa presyo ng merkado. Doble ang presyo. Kailangan mo lang pumirma dito. Ibenta mo sa akin ang tindahan. Muking noong nakaraang beses sa tindahan ang gulo na ginawa mo, ay nalaman na ni tagapamahala Guo. Sabi ni tagapamahala Guo, kukuning lahat ang sahod mo. Kung walang sahod, ano ang gagawin ni Luo? Ang kindergarten ni Luo, kailangan nang magbayad ng tuition ako. Naku, kung hindi mo kayang bayaran ng tuition wag na lang mag-aral. Bastos na bata. Malinaw na ang sinabi ko. Bakit ka pumunta rito? Ito ang tindahan ng kasintahan ko. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Oo nga pala. Hindi mo pa alam, di ba? Ang kasintahan ko ang nagtanggal sa iyo. Bakit mo ginawa ito? Tinutulungan kita na harapin ang katotohanan. Yang lalaking nakasama mo, walang matutulong sa iyo. Mas mabuti pa pakasalan mo na lang si Pan. Baka sa oras na iyon, papahalagahan kita. Sinasabi ko sa iyo, kasal na ako. Sumuching, masamang babae ka! Tumanggi kang pakasalan ng mabuting pamilyang Pan. Sa halip, pinakasalan mo ang isang lalaking nagrenta ng mamahaling sasakyan para magpakitang gilas. Sira ba ang ulo mo? Sabihin mo ulit, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan ng pamilyang Pan. Sige, hintayin mo ako. Sasabihin ko na kay nanay ngayon din. Muking kung hindi, mas mabuting tumawag ka sa asawa mo. Hindi siya. Walang silbi ang tumawag kahit kanino. Ito ang teritoryo ko. Naikwento ko na sa iba pang mga tiyo. Lahat ng tindahan ng 8 negosyante ay hindi ka tatanggapin.
Ay, Sumuching. Mukhang ikaw at ang lalaki mong iyon ay magmamalimos na lang? Hahaha. Ang pagmamayari ng tindahang ito ay nasa aking kliyente na, si Gang, Sumuking. Kaya ang dapat umalis ay hindi siya, kundi ikaw, at ikaw rin. Magandang araw po. Sino po kayo? Magandang araw po, GNG. Su, kaibigan po ako ng asawa ninyo. Ang usapin ninyo ngayon ay ako ang lubos na kikilos para sa inyo. Ito ang kontrata ng paglilipat ng tindahan. Hindi ba ito ang negosyo ng pamilya ninyo? Ay, tingnan natin kung ano ba talaga ang nangyayari. Hindi lang ito isang tindahan. Bakit ang pamilya namin lahat ng tindahan ay naging sa iyo? Ano ba talaga ang ginawa mo? GNG. Su, lahat ito ay ang asawa ninyo na binili para sa inyo. Tsk! Anong biro ito? Isang lalaki lang siya na walang kwenta. Ano ang ipambibili niya lahat ng tindahan ng pamilya Guo? Para sa akin, ang mga kontratang ito ay peke lahat. Tama. Ang mga tindahang ito, ang tatay ko, ay nangako na dati na ibigay sa akin bilang dote. Paano naging ibenta sa iyo? Hindi na sabihin pa na ang tindahan ng pamilya ninyo, para sa akin, kahit isang banyo ng pamilya Guo ay hindi kayang bilhin ng walang kwentang iyon. Ah, ganoon ba? Naglakas loob kayong gumawa ng peke na kontrata ng pagbebenta sa pamilya Guo. Ngayon, tiyak na pagsisisihan mo ito. Oo nga, si Luli ay isa lang empleyado. Saan siya kukuha ng ganyang karaming pera? Bibigyan kita ng 5 minuto. O pakasalan mo na lang ang pamilya pa ng maayos. O hintayin mong makulong ka. Pero balik tayo. Yung lalaki mong kabit, talagang tanga. Kahit na simpleng kasinungalingan na walang hirap kaya niyang sabihin. Baka elementary student lang siya? Kahit nagkamali siya, ginawa niya iyon para tulungan ako. Kung gusto mong magsumbong, sige, kakayanin kong panagutan lahat mag-isa. At saka, hinding-hindi ako papakasal sa pamilya Pan. Teka lang. Tatawag na ako ng pulis ngayon. GNG. Su, huwag kang mag-alala. Ang kontrata namin ay ganap na sumusunod sa legal na proseso na pirmahan. Talagang walang elemento ng pandaraya. Mga piraso lang ng basurang papel iyan. At matapang pa kayong magmatigas? Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Ngayon, kung magbabago ka ng panig at sasabihin mo ang totoo ng maayos, may oras ka pa. Kung hindi, ipapatawag ko ang tatay ko para personal kang disiplinahin. Hoy, may tao rito na gumawa ng peking kontrata at nagtangkang manloko. Tatawag ako ng pulis. GNG. Su, huwag kang mag-alala. Si Jilu ay nasa daan na papunta rito. Kahit dumating siya, ano magagawa niya? Ang tatay ko ay isa sa 8 mangangalakal ng Henghai. Siya, isang taong hindi makabili ng kotse at umaasa sa pag-arkila para magpanggap na mayaman, walang kwenta. Ano ang magagawa niya laban sa pamilya Guo namin? Sa totoo lang, mas mabuti pa na dumating siya. Hindi mo ba sinabi na ikaw at yang walang kwenta ay kasal na? Maganda iyan. Kayo ng asawa mo. Sama-sama kayong magtahi ng damit sa bilangguan. Tama, dapat tumawag ng pulis. Dapat talagang magsumbong sa pulis, sa harap ng pulis. Linawin natin ang usapan. Ginoong Zhao, Ginoong Gao. Sila ay mula sa Henghai, ang 8 kilalang negosyante. Paano naging kasama ni Sumuking, ang walang kwentang asawa? Kayo? Hindi naman siguro kayo dinala ng lalaking iyon para magpanggap? Buisit. Hanggang kailan ba to? Tatay, buti nandito ka. May nagpeke ng kontrata ng pamilya Guo? Ito ang masamang babae. At siya. Ang mga kontratang ito ay pinirmahan ko mismo. Ang mga tindahang ito, talaga bang ibinenta mo sa akin? Oo, totoo. Ngayon, ang pamilya Guo sa Henghai, lahat ng coffee chain brands ay nailipat na sa pangalan mo. Sana ay tanggapin ninyo ito. At saka, ang aking mga tindahan ay handa rin para sa inyo. Tama. Kung ano man ang gusto ninyo, ibibigay ko kahit masakit. Luli, paano mo nagawa yon? Ang 8 malalaking negosyante ay may haawak ng mga pinakasikat na negosyo sa lungsod ng Henghai at pinakamagandang lokasyon ng mga tindahan. Noong nakaraan, may isang taong nag-alok ng 3 beses na halaga ngunit hindi pa rin ito mabili. Bakit nila isusuko kay Sumuking nang walang laban?
Habang maaga pa, bakit hindi? Pumunta muna sa tindahan ng aming pamilya Zhao at tingnan. Ang tindahan ng aming pamilya Gao ay malugod ding tinatanggap ang inyong pagdating. Kung pag-uusapan ng lapit, ang tindahan ng aming pamilya Zhang ang pinakamalapit dito. Pumunta muna sa tindahan ng aming pamilya Zhang. Ay, abala ako sa pag-aalaga ng bata. Kayo, tanungin na lang ang asawa ko. Napasasalamat ako sa inyong kabutihan, pero kalimutan na natin ang tungkol sa mga tindahan. Wala talaga kaming sapat na pera para bilhin ang mga tindahan ninyo. Ang pera ay maliit na bagay. Basta't magustuhan ninyo. Handa kong ibigay ng buong puso. Tay, huwag mong ibenta. Sinabi mong iiwan mo sa akin ang coffee shop na ito. Ay, tito, hindi ninyo alam. Pagkatapos ng kolehiyo ay sumama siya sa ibang lalaki, nabuntis, at walang mahanap na trabaho. Ngayon, siya ay nabubuhay lamang sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng part-time, isang walang kwentang babae para buhayin ang anak. Ininsulto mo ang sarili mong ate sa harap ng marami. Ikaw ay mas masahol pa sa hayop. Pinapayuhan kita na umalis ka agad sa aking anak. Kung hindi, magpapatawag ako ng tao para bigyan ka ng leksyon. Tito, pag-usapan natin ng maayos. Umalis ka. At ikaw, sumama ka agad sa akin pauwi. Pagdating natin, makikita mo kung paano kita didisiplinahin. Kung ganoon kami, ay hindi na muna makikialam dito. Kung ito ang iyong utos, tawagan mo lang kami. Handang tumugon kami. Lakad na, lakad. Halika, luwa-luwa. Luli, paano mo nagawa iyon? Si tatay ay napakagaling. Si tatay ay Superman. Ang mga taong iyon kapag nakikita si tatay ay yumuyuko at nakikipag-usap sa kanya. Yumuyo ko. Luli, hindi ka ba isang ordinaryong empleyado lang? Sino ka ba talaga? Ako, Tama ang sinabi ng kapatid mo. Talagang nasa labas ka nakikipagkita sa mga lalaki. Nanay, At may kapal ka pang tawagin akong nanay? Tingnan mo ang sarili mo. Ano na lang nangyari sa'yo? Wala ka bang hiya? tita, dahil nagpakasal na sa akin, si Muking, ako ay magiging responsable sa kanya. Oy, aalagaan mo ang anak ko? Alam mo bang ang anak ko ay ikinasal sa pamilya Pan? Ano ang maihahambing mo sa pamilya Pan? nanay, ako ay iyong anak na babae, hindi isang bagay. Ang aking kasal ba ay susukatin lamang ng pera? Sa ilang araw, kaarawan na ng tatay mo. Sa oras na iyon, ang pamilya Pan ay magdadala ng dote. Iyon ay hindi mabilang na kayamanan. Alam mo ba na makakatulong sa ating pamilya? Ilang taon ang matitipid sa paghihirap? Binabalaan kita? Huwag mong sirain ang pera ng pangkasal ng kapatid mo. Kung hindi, ako, Tita, bakit ka naman sigurado? Ang ibibigay ko ay tiyak na mas mababa kaysa sa pamilya Pan? Anong akala mo sa sarili mo? Karapat-dapat ka bang ikumpara sa pamilyang Pan? Ang pamilyang Pan ay isa sa mga pamilya ng Henghai, 4 na dakilang angkan. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang iniisip mo. Hindi ba't naaakit ka sa kagandahan ng anak ko at sa kadalian niyang maloko? Nanay, bakit lagi mong iniisip na masama ang mga tao? Wala bang sa pagitan ng tao maliban sa pagplano at pagsamantala ay wala ng iba? Manahimik ka. Nanay, si Luli ay hindi yung klase ng tao na iniisip mo. Tinulungan niya ako kanina. Anong naitulong niya sa iyo? Bukod sa matutulungan kanyang sumuway sa akin at sa tatay mo, ano pa ang maitutulong niya sa iyo? Tita, ang 4 na dakilang pamilya ng lungsod ng Henghai ay hindi lamang ang pamilyang Pan. Kung hindi ako nagkakamali, ang pamilyang Pan sa 4 na dakilang pamilya ay pang-4 lamang. Oy, hindi halata ikaw na itong mahirap na lalaki. Ang dami mong alam ha? Kahit na ang 4 na dakilang pamilya ay hindi lamang ang pamilyang Pan, wala pa ring bahagi para sa iyo. Kahit na pang-4 ang pamilyang Pan, iyon ay isang bagay na hindi mo kailanman maaabot. Nanay, hindi ako makikipaghiwalay kay Luli. Nangako siya sa akin, natutulungan niya akong mahanap si Luluo. Baliw ka ba? Siya na walang kapangyarihan, mahirap na lalaki, talagang niloloko ka lang niya. Tita, wala akong dahilan para magsinungaling. Tigilan mo yung pagmamayabang mo. Akala mo ba dahil ang apelyido mo ay Lu? Ikaw na talaga ang panganay na anak ng pamilyang Lu at chairman ng Lu Corporation? Sinasabi ko sa iyo, makipaghiwalay ka na agad. Tita, magbigay ka na lang ng presyo. Ituturing ko itong patas na kompetisyon. Kung matatalo ako, makikipaghiwalay ako kay Muching. Hindi ko hahayaang mawala ang yaman at karangyaan ninyo. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ikaw, lihim na nagpakasal sa anak ko. Ito, alam na ng pamilyang Pan. Malapit na silang kumilos. Ito ay sarili kong problema.
Si Luli ay walang kasalanan. Hindi ko dapat sana siya ay isasangkot dito. Luli, kung hindi, mas mabuti pang hiwalay na muna tayo. Huwag kang mag-alala, okay lang. Dahil, nangako ako sa'yo, tutuparin ko ang aking salita. Lola, si Lulu ay hirap na hanapin ang tatay, kaya huwag mo nang paalisin si tatay. Wala kang karapatang magsalita dito. Kung talagang may kakayahan ka, harapin mo ang pamilyang Pan. Kung makumbinsi mo ang pamilyang Pan, tanggapin kita bilang manugang. Pamilyang Pan? Kung talagang handa kang pumunta, hindi ako magdaramdam na isugal ang aking dangal para ikay ibok sa pamilyang Pan, para makipagkita sa matandang Pan, para naman sa'yo, mamatay ng payapa. Isang maliit na pamilyang Pan. Hindi na kailangan pang abalahin si tita para mag-book para sa akin. Tara na, Saan tayo pupunta? pamilyang Pan. Mommy, hindi ba yung mula sa kumpanya ni tatay na si tita? Normal lang nakilala ni tita si tatay. Sila ay pareho sa Lu Corporation na mga kasamahan sa trabaho. Amo Lu, ang taong hinahanap mo, may balita na. Alam ko kung gaano kahirap maghanap ng isang tao. Napakahirap. Luli, sige na. Okay lang ako. Kung hindi, ako na lang ang pupunta. Para humingi ng awa sa pamilyang Pan. Ang pamilyang Pan ay walang karapatan para hiyain ang asawa ko. Ihatid sila sa Phoenix Mountain Villa. Opo, Patuloy ka lang sa pagpapanggap. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magpapanggap. Excuse me, ito ba ay pamilyang Feng? pamilyang Feng? Ang pamilya Feng ay nasa Henghai, ang ikatlong pinakamalaking pamilya, Van de Feng. Bakit nila tayo makikita? Mas mabuting umalis na tayo. Ang binata ay naghihintay na matagal. Tuloy po kayo. Kilala ni Luli ang pamilya Feng? Siyempre, Si Luli ay hindi madaling makilala ang pamilya Feng. Kapag makita natin ang pamilya Feng, dapat akong magpakita ng maganda. Hindi ko dapat madamay si Luli. Nanay, tingnan mo ang gwapo ng kuya. Luo, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. 3 binata, dumating na ang mga bisita. Hindi ko alam kung sino sa mga binata ang bagong paborito. Ano ba ang suot niya? Parang basahan. Galing saan? Maganda lang ang mukha, ano naman ang silbi? Walang pinag-aralan sa pananamit, paano nila tayo matatalo? Malamang, ang 3 binata ay palayasin siya agad. Yumukod sa kanya ang 3 binata. Ako rin, unang beses kong makita. Sino ba talaga siya? Bakit nakatanga kayo? Bilisan yung magtimpla ng tsaa. Anong ginagawa niyo? Manang, ano pong problema? Maupo at mag-usap tayo ng dahan-dahan. Oh? Actually, ang pagpunta ko ngayon, Manang, si Kuya Lu ay nagsabi na sa amin. Ang problema ni Manang ay problema na rin namin. tutulungan niyo na ako? Si Kuya Lu ang aming kuya. Kung wala si Kuya Lu, wala kaming lahat ngayon. Simula ngayon, ikaw na ang aming manang. Anumang problema, sabihin mo lang sa amin. Anong pinagsasabi niyo? Si Luli, hindi ba siya ay isang ordinaryong empleyado lang? Anong maitutulong niya sa inyo? Nagtatrabaho si Kuya Lu? Sa buong Henghai, sinong magpapagawa kay Kuya Lu? Ano ba talaga ang trabaho ni Luli? Hindi pa alam ni ate, si Kuya Lu kasi. Muching, masama ito. Lahat ng suppliers. Biglang sa coffee shop, tumigil sa pag-supply ng produkto. Sabi nakatanggap ng babala mula sa pamilya Pan. Sige, naiintindihan ko. Pupunta ako ngayon. Si Luli ay binili para sa akin ng mga coffee shop na iyon. Tiyak na maraming utang sa labas. Kailangan kong protektahan ang mga tindahang iyon para manatiling bukas.
upang matulungan si Luli nang mabilis mabayaran ang mga utang na iyon. Pasensya na. Alis na ako. Mukhang ang pamilya Pan ay nagsimula ng kumilos. Tara, bisitahin din natin ang pamilya Pan. Binubuli ang ating ate. Sa tingin ko, ang pamilya Pan ay sawa na sa buhay. Linisin ang lugar. Ang may-ari ng tindahang ito ay isang masamang babae, ay isang walang hiyang babae. Pinapayuhan ko kayo, wag na kayong pumunta rito sa hinaharap. Mag-ingat, baka magkaroon kayo ng sakit sa pag-inom. Tito Kui, Astig, Ang ate mo hindi ba siya nagtatrabaho ng part-time? Kailan? Binili ang coffee shop na ito? Sumuking, hindi ba siya umaasa sa mukha niya sa labas ay nakipag-flirt sa isang lalaki? Dito, iyon ay ang lalaking tanga na maraming pera binili para sa kanya. Medyo may pera lang. Talaga lumalaban sa pinuno ng aming pamilya Pan? Anyway, ngayon ang mga supplier ay tumigil na sa pag-supply. Iniiwan dito, maaga o huli, magsasara rin ito. Mas mabuti pa sirang lahat. Hindi sapat ang sirain lang. Tandaan na sa labas, magdikit ng ilang salita. Si Sumuking ay masamang babae. Si Sumuking, walang hiya. Ang kape na ibinebenta niya ay magkakasakit kapag ininom. Sir, Tigil! Oy, ito ba ang aking masamang ate? Hindi kayo welcome dito. Mangyaring lumabas kayo. huwag mong isipin na nakahanap ka ng ilang lalaking may pera at akala mo makakalaban mo ang angkan ng Pan. Kung magalit ang aming pinuno, ikaw, at ang lalaking nasa likod mo lahat ay hahagulgol ng husto. Siya pala ay miyembro ng pamilya Pan. Ako mismo ang ayaw magpakasal sa angkang Pan. Walang kinalaman ng asawa ko. At saka, malaking pamilya kayo? Ginagawa ninyo itong sapilitan? Pinipilit ako? Hindi ba kayo nahihiya? Mas mabuting sumunod ka. Huwag mong subukan ang pasensya namin. Ipapanood ko sa iyo dito, isa-isa sarang magsara dahil walang supply. Tapos, bibigyan kita ng leksyon para ihandog sa aming matandang Panginoon. Panaginip lang iyan. Kailan pa naging makapangyarihan ng angkang Pan? Sino ka ba? At nangahas kang makipag-usap sa kanang kamay ng pamilya Pan. Ako ang sekretarya ni Luli. Nagbibiro ka ba? Yung lalaking iyon, karapat dapat bang magkaroon ng sekretarya? Sa tingin ko, mistress ka niya, di ba? Pinapayuhan kitang huwag makialam. Kahit anong klaseng demonyo ka, hindi mo mababago na ang angkang Pan ang kumokontrol sa lahat. Pasasakuin kita. Dahil ito ang kontrata na kakapirma lang para ibalik ang supply. At ginagarantiya nila na anuman ang mangyari, hindi na sila titigil ng supply. Pasensya na, Kuishu. Talagang naibalik namin ang supply sa coffee shop. Ikaw? Anong ginawa mo? Ang apat na pamilya, hindi lang kayo ang pamilya Pan. May pamilya Feng din. Feng. Pamilya Feng. Imposible, kahit ikaw o ang lalaking iyon. Paano ninyo makikilala ang mga taga-pamilya Feng? Alam ko na. Tiyak na ikaw gumamit ng maruruming paraan na ibalik ang supply. Tapos natakot kayo na habulin ng pamilya Pan. Kaya, ginamit ninyo ang pamilya Feng para sumalo? Wala akong ginawa. Totoo na tinulungan ako ng pamilya Feng. Sumuking, akala mo ba 3 taong gulang ako? Ang pamilya Feng ay nauna sa pamilya Pan. Ikaw, hindi kayanin ng pamilya Pan. Paano mo hihikayatin ang pamilya Feng? Kung sinabi mong pamilya Feng, papuntahin mo ang mga taga-pamilya Feng para kausapin ako ng harapan. Wala akong karapatan na tawagan ang pamilya Feng. Inamin na niya. Sumuching hindi sa sinasabi kita, ang artista mo ay hindi profesional. 2 salita lang, nahuli na. Ganyan ang galing mo? Hindi man lang katumbas ng 50 piso. Hindi ko alam kung anong paraan maruruming taktika ang ginamit ninyo para maibalik ang supply ng supplier. Pero dahil sa kapal ng mukha ninyo na nagpanggap kayo na pamilya Feng, ay lalong pinalala ang inyong kasalanan. Ciao. Ang pamilya Pan ay talagang mayabang. Yay! Tumulong ang mga kuya kay nanay. Pasensya na, ate. Nahuli kami. Ayos lang. Ako ang nag-abala sa inyo. Ang problema ni ate ay problema rin namin. Huwag ka nang mahiya, ate. Ate, kamay mo. Sino sa inyo ang umapi kay ate? Maaari bang itanong, kayong tatlo at ang
Babaeng may kasamang bata? Ano ang relasyon? Kapag binanggit ninyo si ate, maging magalang kayo. Ikaw, gagalawin mo ang pamilya Pan? Patay na kayo. Ikaw, ano ka? Ang tapang ninyo. Maglalakas loob kayo magyabang sa harapan ko. Sinasabi ko sa inyo, hindi lang ako ang pangalawang leader ng pamilya Pan, at ako ay kakilala ang katiwala ng pamilya Feng, na si Katiwala Jiang. Katiwala Zhang? Tama. Ang manggagalit sa akin ay laban sa pamilya Feng at Pan, dalawang malalaking pamilya. Pinapayuhan ko kayo. Lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, ang pamilya Pan at Feng, sabay na magagalit. Sa inyong mga walang kwentang buhay, hindi sapat. Gusto mo kaming humingi ng tawad? Hindi kayo karapat-dapat. Nagpapanggap pa kayo. Kung may tapang kayo, sabihin ninyo ang inyong mga pangalan. Tingnan natin kung ang pamilya Pan at Feng, pakakawalan ba kayo? Ako si Feng Haozhou. Feng Qixin. Feng Tianlin. Kayo ay, ng pamilya Feng, 3 binata. Imposible yan. Paano naman si Sumu King makakakilala ng mga Feng? Si Luli ang nakakakilala ng mga Feng. Sumu King, sino ang niloloko mo? Yung lalaking nakita mo lang sa kalsada. Paano naman mapasusunod ang pamilyang Feng? Apelido niya ay Lu? Hindi ibig sabihin na siya ang panganay na anak ng Lu. Kahit hindi si Luli kabilang sa Lu, talaga naman siyang nakakakilala ng mga Feng. At saka, si Luli ay hindi lang kung sinong lalaki. Siya ang legal kong asawa. Yung lalaking iyon, nakakakilala ng mga Feng? Eh kung sabihin ko naman na kilala ko ang panganay na anak ng Lu, sino ba ang hindi marunong magyabang? Ikaw, Si Okui. Sa tingin ko, sila ay talagang hindi ang mga binatang Feng. Hemp. Tama. Ang mga binatang Feng ay hindi kailanman nakikialam sa mga bagay ng ibang pamilya. Kahit may kailangan, si Katiwala Zhang ang lumalabas. Kung kayo ay mga binatang Feng, tanong ko lang, si Katiwala Zhang, kasama ba niya kayo? Wala na kayong masabi, di ba? Sa tingin ko, kayo ay talagang may masamang budhi. Ang tapang ninyo, naglakas loob kayo magpanggap na 3 binatang Feng. Ngayon, gagamitin ko ang pangalan ng Pan para kayong parusahan. Hemp. At sa ganitong paraan, makakautang ako ng pabor sa Feng. sila ang mga Feng. Ako mismo ang nag-imbita sa kanila mula sa Feng. Sumuching. Sa tingin ko, talagang may kinalaman ka sa ibang lalaki. Matagal ka nang gumagala sa labas. Nagsisinungaling ka nang hindi nag-iisip. Kung totoo na sila ay ang 3 binata ng Feng, bakit nila tutulungan ka? Dahil lang ba ikaw ay isang walang hiyang masamang babae? O dahil sa lalaking nakilala mo sa labas? Yung sinasabi mong kahit ang iba ay hindi alam kung kanino lalaking walang kwenta? Ang tatay ni Lolo ay napakalakas. Superman ang tatay ko. Superman. Nakatawa ako. Hintayin mong ilagay ko ang nanay mo sa kama ni Ginoong Pan. Tiyak na may hahanapin akong tao sa harap mo. Yung tatay ng lalaking iyon patayin. Hindi mo ba sinabing siya ay Superman? Kaya sa oras na iyon titingnan ko kung siya ba ay marunong lumipad. Hayaan nating si ate ang tumulong sa atin. Nakakahiya. Kung malaman ito ni Kuya Lo, babalatan niya tayo. Mukhang kailangan nating maging seryoso. Ano naman kung maging seryoso? Kayong 3 walang kwenta. Halika rito, guluhin ninyo sila. Sino ang may lakas ng loob na walang respeto sa 3 binata ng Feng? Sino ang maglalakas loob na mang-insulto sa 3 ginoo ng pamilya Feng? Panganay na ginoo, pangalawang ginoo, ikatlong ginoo, magandang araw po. Kayo talaga ang 3 ginoo ng pamilya Feng? Kailangan pa ba ng patunay ngayon? Hindi na. Wala po akong mata na nakakilala sa inyo. Hindi ko alam na ang 3 ginoo ay darating. Sumuking, ikaw, ano ba talaga ang ginawa mo na nagawa mong imbitahan? Ang ginoo ng pamilya Feng para sumuporta sa'yo? At hindi lang isa, kundi 3 pa. Sabihin mo ang totoo. Ikaw ba ay nakatulog ka na rin ba sa kanila? Mag-ingat ka sa iyong mga salita. Hindi ko talaga maintindihan. Ang aming ginang na napakasimple at mabait. Paano siya nagkaroon ng isang kapatid na tulad mo na mas masahol pa sa baboy at aso? Ginang, Ate, mamaya isama si Luo-Luo. At kumain tayo ng midnight snack. Pero dito, Huwag kang mag-alala ate. Madali lang ito. Ilabas siya at bigyan ng leksyon. Ako. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob.
Sino sa inyo ang may lakas ng loob? Pan Mengzu. Bakit ka nandito? Pumunta ako dito para hanapin siya. Pan Mengzo. Anong gusto mong gawin? Pumunta lang ako para tingnan kung sino ang masamang babae na naglakas loob na mangakit sa tatay ko. Hindi ko inaasahan na may kakayahan pala siya. Kung hindi, bakit kayo mga ginoong Feng ay handang maging tagapagtanggol niya? Hindi kailanman nang akit ng kahit sino. Masamang babae, inakit mo ang tatay ko. Nahulog siya sa'yo, okay lang. Pero sa labas pa ng akit ng ibang lalaki, wala kang hiya. Hindi kailanman pumayag na pakasalan ng tatay mo. Ako at ang asawa ko ay kusang loob na nagpakasal. Hindi mo siya dapat siraan. Tumigil ka sa kakadaldal. Kung may hiya ka, sumama ka na sa akin sa Pamilya Pan. Kung hindi, pagsisisihan mo. Pan Mengzo. Bitawan mo ang hipag ko. Akala nyo kaya ng Pamilya Feng nyo napigilan ng Pamilya Pan? Sinasabi ko sa'yo, naka-engage na ako sa Pamilya Huangfu, ng 4 na malalaking pamilya. Malapit na, ikakasal na ako sa panganay na anak ng Huangfu. Sa panahong iyon, ang Pamilya Feng ay kailangan ng sumamba sa Pamilya Pan. 4 na malalaking pamilya. Ang pamilya Huangfu, pangalawa sa pamilya Lu. Masamang ate, bitawan mo ang nanay ko. Ikaw yung bata. Sumuking, gusto mong iligtas ang anak mo, di ba? Sumama ka na ngayon sa akin sa Pamilya Pan. Lalayain ko ang anak mo. Ano? Si, makikipaghiwalay ako. Ang marumi mong kamay, ilayo mo sa anak ko? Tatay, Lolo, maging mabuti ka. Huwag kang umiyak. Isasama kita ni tatay para hanapin si nanay. Pasensiya na. Nalate ako. Ikaw yung matapang makipag-agawan sa tatay ko ng babae, bastos na lalaki. Kung alam mo, ayon sa katandaan, dapat mo akong tawaging Tito. Ikaw. Hindi mo kilala ang tatay ko. Talaga namang mababang uri na hindi dapat ipakita ang Pamilya Feng ninyo ay bumagsak sa ganitong kalagayan kasama ang isang langgam na nagpapahiya dito. Pan Mengzu. Magsalita ka ng may paggalang. Alam mo ba kung sino siya? Kahit sino man siya, hindi karapat-dapat na magmalaki sa harap ng babae ko. Kuwat? Nakakita ng tao ng pamilya Huangfu ko kahit yumuko o sumaludo hindi na marunong ang mga tao ng Pamilya Feng. Kahit ang pinaka-basic na etiquette, nakalimutan na ba? Ikaw, lumuhod ka. Ikaw, hindi mo kaya. Hindi kaya? Sa buong Henghai maliban sa chairman ng Lu Group. Wala pang tuhod na hindi kayang panindigan ng fiancé ko Sumuking. Ito ba ang ibang lalaki mo? Bukod sa pagiging mapagpanggap, wala siyang kwenta. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan, ang paghahanap ng lalaki, dapat may pera, may katayuan. Ang ganyang lalaki lang ang siyang para sa mga babaeng tulad natin. Ang laging sandigan. Siguro sa inyong mga mayaman at makapangyarihan, ang mga maliliit na tao tulad namin ay talagang hindi mahalaga. Wala rin kaming kayong may kapangyarihan at katayuan, pero kami ay nagsisikap mabuhay, nagsusumikap. Mahirap ay mahirap. Bakit maraming dahilan? Kahit gaano pa kaganda ang sasabihin mo, ikaw pa rin ay itinuturing naming basura na tinatapakan namin. Kahit gaano ka pa makapangyarihan, sa Henghai, pangalawa ka lang. Ikaw? Bata, kahit ang pamilya Huangfu ko ay pangalawa lang, anong problema? Ang pagdurog sa iyong langgam ay napakadali lang. Akala mo ba ang pagmamakaawa mo sa mga batang ito ng Pamilya Feng ay susuporta sa iyo ay magiging epektibo? Sila ay magpapakumbaba lang sa harap ko at yuyu ko. May daan sa langit na hindi mo tinahak, walang pinto ang impyerno. Gusto mo bang pilitin ang pagpasok? Ngayong araw, tuturuan kita ng leksyon. Para malaman mo, ang galing ng Pamilya Huangfu. Ano ang gagawin mo? Pakawalan si Luli. Pakawalan ng lahat ng inosenteng tao. Ako ang magpapakasal. Ikaw ay akin, Luli. Hanggat may hininga pa ako, walang sino man ang makakakuha sa iyo mula sa akin. Pero, Punasan mo ang iyong luha. Hintayin mo ako ng maayos.
Hindi huwag. Ano ang gagawin ninyo? Ang panganay na anak ng pamilya Huangfu na lumalabas ay may daan-daang bodyguard na kasama. Ang iyong lalaki, mas gusto mo ang gulo, kaya kailangan kang dalhin sa kanyang mga bodyguard bilang target practice para magsanay. Hindi. Huwag. Huwag. Ikaw mismo ang magulo, ayaw sumunod, pinipilit ang away. Gusto kong ipaalam sa'yo ang kahihinatnan ng paghamon sa pamilya Pan. Para matuto ka. Dahil ayaw ko pakasalan ng iyong ama. Ang mga tao sa paligid ko ay dapat ng isang tulad mong mayaman na apihin? Dahil wala akong pera? Ako'y karapat-dapat bang inyong yurakan ng aking dignidad? Mahirap. Walang karapatang magsalita tungkol sa dignidad. Pero tama ka sa isang bagay. Ang mga tao sa paligid mo ay karapat-dapat na apihin ko. Itinuro sa akin ng aking ama mula pagkabata sa mundong ito, may dalawang uri ng tao, mayaman at makapangyarihan. O mahirap at walang kapangyarihan, at ang huli ay karapat-dapat na apihin at yurakan ng nauna, ang kahirapan. Ay isang kasalanan mismo. Nakita mo na ba? Ito ang kahihinatnan ng paghamon sa pamilya Pan. Bata, ang tigas ng ulo mo ha? Pero okay lang, mamaya papapaluin ka ng mga Huangfu para matuto ka, para lumuhod ka at magmakaawa. Talaga? Di ako ay mag-aantay na lang. Hindi ko akalain na ang lakas pala ng loob mo, pero okay lang. Mamaya matatakot ka at iihi ka sa pantalon at luluhod ka. Pumarito kayo. Bingi ba kayo? Hindi nyo ba narinig? Magandang araw po, Director Lu. Sino kayo? Ako ang panganay na anak ng pamilya, Huangfu. Magandang araw po, Director Lu. Lu, Director Lu? Ikaw ang chairman ng Lu Group? Chairman. Ang pamilya Lu ay hindi sumasali sa mga pagtitipon ng 4 na dakilang pamilya. Pero dito, hanggat mayroong pamilya Lu, sa isang araw ang pamilya Huangfu ay pangalawa lamang. Pangalawa. Mommy, umuwi na si Daddy. Saan ka nasaktan? Masakit ba? Huwag kang mag-alala. Okay lang ako. Ikaw na walang modo. Lumalapit ka ng walang respeto sa panganay na anak ng Huangfu, ang lakas ng loob mo. Bakit mo ako sinaktan? Alam mo ba? Sino ang inaway mo? Siya! Ano siya? Isa lang siyang walang kwentang lalaking ligaw. Hindi mo kailangan para sa kanya magalit ng ganyan. Ikaw. Hemp. Ano ang tinatawanan mo? Nakakatawa. Kaya, tumawa ako. Ikaw, isang basurang tinatapakan ng pamilya Pan, naglakas loob kang pagtawanan ako. Maniniwala ka ba? Ngayon na. Maniniwala sa ano? Maniniwala ka bang ngayon na? Gusto mo pa bang magpatuloy? Teka lang. Tigil na. Hindi na ako maglalakas loob. Tatahimik na ako. Wala na akong sasabihin. Ngayon, nasiyahan ka na ba? Sinasaktan mo ang fiancé mo. Mukhang hindi tama. Anong fiancé? Haha, single ako. Mabuti. Wag. Umalis ka. Umalis na rin tayo. Tseka muna kayo. Ang taong hinahanap mo, kumusta na ang paghahanap? Mahina ang mga pahiwatig. Malamang isa na namang walang saysay na pag-asa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Tingnan mo ako. Hindi ba't ako rin naman ay naghahanap? At saka, mas maganda ang sitwasyon mo kaysa sa akin. At least mayroon kang mga koneksyon. Habang ako, maliban sa nalalaman ko na may birthmark siya sa katawan, wala na akong ibang alam. Ang hinahanap niya ay may birthmark din. Ang swerte naman? Yung taong hinahanap mo? Ano itsura ng birthmark niya?
Director Luke, kakasama ko lang kay Miss Luo na pumila para bumili ng ice cream. May isang lalaki na nagsabing siya ang ama ng misis, biglang tumakbo papalapit. Kinarga si Miss Luo at tumakbo. Nagpadala na ako ng mga tao para hanapin sila. Malamang magkakaroon ng balita anytime. Anong sinabi mo? Ang pamilya Pan ay nagpahayag na ihahatid nila ang handog bukas ng tama sa oras. Kailan mo balak mag-alay ng bati sa kaarawan ng iyong tatay? Ma, nawawala si Luo. Ako. Si Luo ay kinuha ng iyong tatay. Ma, bakit ninyo ito ginagawa ng tatay? Ano yung tono mo? Pinagdududahan mo ba ako at ang iyong tatay? Sinasabi ko sa'yo, kung gusto mong makita ang bata, umuwi ka bukas ng maayos. Luwa. Huwag kang mag-alala. Bukas, sasamahan kita. Kahit sumama ka, wala ring silbi. Ang handog ng pamilya Pan ay ihahatid bukas. Matagal nang inaasam ng mga magulang ko ang handog ng pamilya Pan. Tiyak na pipilitin nila akong hiwalayan ka. At pakasalan ng pamilya Pan. Huwag kang mag-alala. Ang handog ko ay hindi magkukulang kumpara sa pamilya Pan. Tingnan nyo to, ang anak ng pamilya Su, talaga namang dinala ang lalaking iyon. Siguradong mamamatay sa galit si Sugofu. Sa baryo natin, sila ang pinakamahirap. Umaasa siya na ibenta ang anak niya para yumaman sila. Ma? Pa, ito si Luli. Baliw ka ba? Bakit mo siya dinala rito? Ma, siya ang asawa ko. Karapat-dapat siyang makilala kayo. Gusto mo ba akong patayin? Kahit isang hibla ng buhok ng pamilya Pan ay hindi siya kapantay. Anong nakita mo sa kanya? Ma, kung hindi niyo siya gusto, pwede kaming umalis agad. Pero pakiusap, ibalik niyo sa akin si Luo. Kapag nakapag-asawa ka na ng pamilya Pan, makikita mo ang anak mo. Pa, hinding-hindi ako magpapakasal sa pamilya Pan. Ikaw ang anak ko. Kung kanino ka ipapakasal, doon ka. Ang pasalubong ng pamilya Pan darating na. Kung gusto mo pang makita ang pabigat mong anak, hiwalayan mo na agad siya. Narito na ang pasalubong ng pamilya Pan. Ito ang pasalubong namin. Isang tseke ng 5 million piso, isang villa sa sentro ng Henghai, at ang nag-iisang bloodstone display sa Henghai. Ang dami nito! Diyos ko, yayaman na tayo. Pinata, nakita mo na ba? Ang pasalubong ng pamilya Pan, bawat isa ay mahalaga. Binalaan kita, hiwalayan mo na ang anak ko. At huwag mong hadlangan ang pagyaman namin. Paano nyo nalaman, tiyuhin, na ang pasalubong ko ay mas mababa kaysa sa pamilya Pan? Ikaw pala iyong, walang takot sa kamatayan na nangahas sa ating amo na bastos na nang-aagaw ng babae. Bata ka pa, pero ang yabang mo naman. Gusto mo pa makipag-compete sa pamilya Pan? Alam mo ba, kahit anong bagay dito ay sapat na para paghirapan mo sa buong buhay mo. Kung hindi ka makipag-compete, paano mo malalaman? Bata, gusto mo nang mamatay, di ba? Sige, kung hindi ka natatakot mapahiya, pagbibigyan kita ang iyong handog pang kasal. Ilabas mo para matingnan namin. Ano ba itong mga lumang kalat? Ito lang? Ito na ang regalo? Isang segunda manong cellphone. Anong ginagawa mo? Paano mo basta-basta sinisira ang gamit ng iba? Basag na gamit basura lang. Naapakan ko swerte na iyon para sa kanya. Bata ngayon ay araw ng aking amo na masayang araw. Ayoko ng dugo. Kung marunong kang umunawa, pulutin mo ang iyong basura at umalis ka ng maayos. Buti na lang nakakabukas pa. Ha ha ha. Isang basurang cellphone. Pinapahalagahan mo pa ano ang maaari mong ilabas na may halaga. Mas mabuti pang umalis ka na. Pwedeng umalis. Dapat hiwalay na tayo. Tito at tita, akala nyo ba talaga ang mga regalo ng pamilya Pan ay ganito kaganda? Ang mahirap, makitid ang pananaw. Sinasabi ko sa iyo iyong bloodstone display? Sa buong Henghai City ay natatangi at walang katulad. Sa buong Henghai marahil, ang sa Luz Bank lamang, pinakamahalagang kayamanan ng bangko ang makakapantay. Narinig ko raw. Ang treasure ng Luz Bank ay may 5 piraso at bawat isa ay hindi mabibili ng salapi. Kung tayo lang sana makikita ng personal. Dahil gusto ninyo, tito at tita, tatawag ako ng tao para kunin iyan ngayon. May hangganan ang pagyayabang. Yun ay pribadong koleksyon ng bangko ng Lu. Pwedeng ibenta kahit kailan. At kahit na mabenta ito, hindi ito ibebenta sa iyo.
Sa kagaya mong tao, baka hindi mo nga alam kung saan ang bangko ng Lu. Buksan mo ang iyong mata at tingnan mong mabuti. Ano ba ang hinahanap mo? Mas mabuting makipaghiwalay ka na sa aking anak na babae. Nanay, tay, bakit sa inyong paningin, ang kasal ko ay dapat maging isang transaksyon lamang? Ako ay isang tao. Hindi isang bagay na binebenta. Paano mo kami kinakausap? Kami ang iyong ama at ina. Pinalaki ka namin. Ngayon ay gagalitin mo lang kami? Pinalaki ako? Bilisan mo ang pagluto. Mamaya ang tatay mo at kapatid mo ay uuwi na. Kung hindi sila makakain, magkakaproblema ka. Napakagaling. Ang pera mula sa pagbebenta ng basura ay sapat para sa aking matrikula. Babaeng walang kwenta. Bakit hindi mo ibinibigay ang perang kinita mo? Hey, ang perang ito ay para sa aking matrikula. Isang pabigat. Anong pag-aaral pa? Si Mingje ay nasa edad na upang manligaw. Tigilan mo na ang pag-aaral at magtrabaho sa lungsod para ipon para sa dote ni Mingje. Mula pa noong ako ay naaalala. Ako ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Ako rin ang nagluluto. Maging ang gastusin sa bahay ay galing sa aking pagtatrabaho. Ipinanganak ninyo lamang ako. Hindi ninyo ako pinanagutan kailanman. Bakit ka umiiyak? Sinong babae ang hindi ganito ang pamumuhay? Ano ang mayroon sa pagiging babae? Dapat bang mamatay ang babae? Ikaw na pabigat. Pagkakitaan mo ang pamilya, ito ay dapat. Tumigil ka sa pagsigaw dito. Mag-asawa ka na sa pamilya Pan. Ang mga pribadong koleksyon ng bangko ng Lu, lahat ay kunin mo. Lihim na pag-aari ng bangko ng Lu. Talaga namang matapang kasabihin ang lahat ng iyon. Baka ang maipadala sa'yo ay mga kalawang na bakal lang. Bata, akala mo ba ang pamilya namin ay nagbubukid ng basura? Ano bang maganda sa batang iyon? Ang pamilya Pan ay may malaking negosyo at kabilang sa 4 na angkan ng Henghay. Paano siya makakatulad? Ma, ang pinakasalan ko ay ang tao, hindi ang pera. Ikaw ang aking anak, kaya susundin mo ang gusto ko. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Tio, kahit gaano ka kabilis, hindi naman iyan isang saglit. Hintayin na lang natin ang mga gamit. Baka ang gamit na iyan ay hindi mo na maipadala habang buhay. Dumating na ang kayamanan ng bangko, Lu. Ito, Aizu. Paano naging posible? Ito. Ang mga ito ay naiulat sa TV. Nakita ko na sa TV. Talagang magkapareho. Kung lahat ng mga ito ay pagsasamahin, magkano kaya ang halaga? Kung totoo, syempre, hindi mabibili ng pera. Pero kung peke, walang halaga. Peke. Ang mga ito, lagi itong nasa bangko ng lumahirap para sa ordinaryong tao na makita kung tutuusin si Chairman Lu ng Lu Group. Hindi basta-basta nagbibigay ng pabor, kaya walang sino man ang maaaring isang beses lang na ilabas ang lahat. Lahat ng ito. Kung sasabihin ko na hindi kaya ng iba. Pero ako, kaya ko. Hahaha, ikaw. Ikaw lang? Anong karapatan mo? Akala mo ba si Chairman Lu ng Lu Group bibigyan ka ng ganyang kalaking pabor? Dahil taga Henghay City ka? Isang hamak na tao? Tagapamahalahan. Sabi mo peke ang lahat ng ito? Siyempre, ang amo namin ay miyembro ng 4 na dakilang pamilya. Noong kaarawan niya, gusto niyang makipagkita kay Chairman Lu. Ngunit hindi man lang niya nakita si Chairman Lu, ang amo namin, na hindi niya magawa. Isang dukhang tao lang siya. Ano ang kaya niyang gawin? Ang hindi magawa ng pamilya Pan, hindi ibig sabihin na wala ng ibang makakagawa. Ay, naalala ko, sinabi sa TV, ang mga kayamanang ito ay may numero. Tatawagan ko ang bangko ng Lu. Para i-check ang numero, malalaman natin kung totoo o peke. Teka, Bakit hindi ka pa makipagdiborsyo sa kanya? Ano pang hinihintay mo? Ang mukha ng pamilya nating Su ay ibinagsak mo na. Tay, talagang hindi ako makikipagdiborsyo sa kanya. Ngayon, hindi lang diborsyo ang makakalutas ng problema. Ano bang gusto mong gawin? Kung pumayag siyang makipagdiborsyo kanina, iisipin ko na lang na dahil sa ating amo sa maligayang araw na ito, ay kalimutan na lang ito. Pero ngayon, may dalang basura at niyayapak ang dangal ng pamilya naming Pan, kaya ang bagay na ito ay hindi na basta-basta. Ano bang gusto mo? Madali lang. Kung mali ang isang numero, bibigyan ko siya ng munting leksyon. Kung lahat ay mali, papapuntahin ko ang mga tao na dalhin siya sa ibaba at turuan ng leksyon. Ang ginagawa mo ay labag sa batas. Batas? Sa Henghay, aming 4 na pamilya ang siyang batas. Luli,
Humanap ka ng oras na makaalis. Ako na ang bahala sa pagpapaliban. Sa asawa mo? Ganyan ka ba kawalang tiwala? Bastos ka? Hanggang ngayon, matigas pa ang bibig mo. Sige, hihintayin ko kung ang bibig mo ang matigas o ang buto mo. Nakuha ko na, lahat nakuha. Ito sa itaas ay ang mga numero ng mga kayamanan. Ngayon ay itutugma ko na isa-isa. Ihahambing ko na isa-isa ngayon. Mukhang peke. Wala nang kailangan ihambing. Pero ito, Sabi ko peke talaga. Wala nang ihambing. Dahil nahanap na ni nanay ang numero, bakit hindi natin ihambing? Naniniwala ako kay Luli. Sigurado akong hindi niya ako lolokohin, kahit peke man. Kung magantala ako ng 1 minuto, mas magkakaroon si Luli ng 1 minuto na makatakas dito. Ikaw, walang hiya kang anak. Gusto mo ba kaming patayin sa galit? Kung gayon, ganito na lang. Kung lahat ay peke, ikaw na mismo ang makipaghiwalay sa kanya. Pagkatapos, sumama ka sa akin pabalik sa Pamilya Pan. Ano sa palagay mo? Pumapayag ako. Ginawa na ni Luli ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi ko na kayang ipagpatuloy na madamay si Luli. Siguro, ito na ang pinakamagandang resulta. Huwag kang mag-alala. Wala akong kasama. Luli, alam ko na inaalo mo ako. Pero ngayong ganito na ang sitwasyon, pagkatapos mong makipaghiwalay sa akin, dapat ka nang umalis agad. Lumayo ka ng napakalayo. Ang panlasa mo ay palaging maganda. Kahit hindi ka naniniwala sa akin, dapat kang maniwala sa sarili mong mga mata. Ano pang hinihintay mo? Dali, ihambing mo na. mali yata. Ang numero sa papel na ito ay 8, hindi 3. Ano nangyari? Totoo bang peke? Sinabi ko na nga bang manloloko siya. Tara na, sasamahan muna kita para makipaghiwalay. At saka, linisin ka ng todo. Dadalhin kita sa harap ng amo ko. Ngayon, ang una lang ang may problema. Baka totoo ang mga susunod. Nanaginip ka pa rin, di ba? Masamang babae. Huwag kang makapal ang muka. Ano gusto mong gawin? Babalaan kita ha? Ako. Ayoko lang manakit. Hindi ibig sabihin hindi ako marunong. Tandaan mo, sa susunod, kung kakausapin mo ang asawa ko, magsalita ka ng maayos. Naglakas loob kang manakit sa akin? Tulong! Ay nako. Mali? Ako ang nagkamali ng tingin. Ang numero dito ay 10, hindi 3. Ano? Ang code sa likod, tama rin lahat. Nagkamali ka ng tingin. Ako ang nagkamali ng tingin. Tatay ng bata, lahat tama. Imposible ito. At ang mga code sa likod, tama lahat, ito ay tama ito, ang mga ito, lahat tama. Kaya, ang mga ito ay... Totoo. Lahat ay totoo. Ngayon, gusto mo pa bang dalhin ang asawa ko para makipag-divorce? Huwag kang magyabang. Kahit na totoo ang mga bagay na ito, ay hindi naman kung hindi mo lang pinapakita ang mga bigay kaya na dala ng aming Pamilya Pan. Ay tunay at tiyak. Ngayon ay inilabas ang mga ari-arian ng Bangkang Lu, mga mamahaling kayamanan. Ngayon ay lahat ay napunta sa pangalan ni Gang Su Muking. Simula ngayon, si Gang Su Muking ay ang tagapag-ingat ng mga kayamanang ito. Luli, ano ba talaga ito? Siyempre, ito ang bigay kaya para sa iyo. Ngunit ang mga bagay na ito ay napakamahal. At saan mo nakuha ang napakaraming pera? Ang mag-asawa, ang pagkuha ng bigay kaya ay natural lamang. Ang mga natitirang bagay ay huwag mo nang pakialaman. Bahala na ako dyan. Ang bawat bagay dito ay sapat upang daigin ang handog kasal ng Pamilya Pan. Maari ka nang umalis. Umalis. Dali, umalis ka na. Ang aming anak na babae ay hindi na ikakasal sa Pamilya Pan. Nangangahas kang talikuran ng kasal sa Pamilya Pan. Ang mga bagay na ito ay sapat upang tayo'y sa ibang bansa mamuhay ng walang alalahanin. Malayo ang hari, sa oras na iyon, ang inyong Pamilya Pan. Saan ninyo kami hahanapin? Ha. Muking, ikaw talaga ang swerte ng ating pamilya. Sinasabi mo, hindi lang siya guwapo, pero hindi inaasahan na may kakayahan din siya. Ako at ang tatay mo ay sa wakas makakapagpahinga na ng maayos. Ang mga bagay na ito ay talagang aking ibinigay bilang handog kasal kay Muking. Ngunit kailangan ko pa kay tita. Kay tito? Sa isang dokumento pumirma. Ay, sige, pipirmahan ko. Ang bagay na ito ay tiyak kong uulat ng matapat sa aking Panginoon. Kung gusto mong magulat ka.
Lahat tayo ay aalis ng bansa para magpahinga. Sino ang tinatakot mo? Dito? Umalis na, umalis na, umalis na. Napirmahan na namin ang lahat. Yung bagay na iyon, pwede na naming makuha? Maya, pumili muna tayo ng isang mahalagang bagay. Dalhin sa subasta at ibenta para may pera. Ang natira, kapag nakalabas na ng bansa, saka dahan-dahang maghanap ng buyer. Nanay, pag-aari iyan ni Luli. Paano mo masasabing ibebenta agad? Dahil sa kanya, tumanggi kami sa Pamilya Pan. Magbebenta lang tayo ng kaunti, ng mga bagay na dinala niya. Ano naman? Tama. Ikaw ang anak namin. Ang mga bagay mo ay mga bagay din namin. Kayo, Ang mga ito ay talagang nasa ilalim ng malayang paggamit ni Muking, pero sa inyo ay wala na, walang kinalaman, dahil kanina, kayo ay pumirma na. Sa dokumento ng pagwawakas ng relasyon ng magulang at anak, mula ngayon, kayo at si Muking ay wala ng anumang relasyon. Ikaw, anong sinabi mo? Kailan kami pumirma ng ganyang bagay? Binibigyan ko kayo ng 5 minuto para palabasin si Luo-Luo. Kung hindi, may karapatan akong kasuhan kayo ng iligal na pagpigil. Kalayaan ng anak kong babae. Anak, hindi mo pwedeng hayaan ang isang estranghero na mangapi sa akin at sa nanay mo. Kami ay ang iyong tunay na tatay at nanay. mula bata hanggang ngayon, sa inyong mga puso, lahat ng ginagawa ko ay mali. Kung ganoon, simula ngayon, hindi na tayo magkakilala. Tatay, nanay. Tara na. Tumigil kayo, bumalik kayo. Hindi mo kami pwedeng pabayaan. Ang aming misis at kayo ay wala ng anumang relasyon. Kung mga has kayong mang-istorbo, ang aming Lu Group, hindi kayo tatantanan. Mrs. Lu Group. Ay naku, Inayos ko na. Pwede kang sumama kay Zhang Wan, diretso sa Lubank. Sa iyong pangalan. Ang mga bagay na iyon, ito'y ipagpapatuloy ng Lubank na itago. Luli, ang mga ito, napakamahal talaga. Hindi ko matatanggap. Madam, tanggapin niyo na po. Madam. Luli, sino ka ba talaga? Hindi ko naman talaga balak itago sa'yo. Pero ngayon, hindi ito ang tamang oras para mag-usap. Pupunta ako sa kumpanya. Pumunta ka muna sa bangko. Sa gabi, sasabihin ko sa'yo ang lahat. Ipapaliwanag ko lahat. Oh? Wow, ang laki ng opisina ni Daddy. Kung gusto mo, Luo-Luo, si Daddy ay dadalhin ka rito palagi, okay? Sige. Ang hair clip na ito kilala ko. Luo-Luo? Anong sinabi mo? Sabi ko, ang hair clip na ito ay nakita ko na saan man. Luo-Luo? Natatandaan mo ba kung saan? Si Mommy ay mayroong eksaktong kapareho nito. Gino, ako po hindi naging maayos ang aking trabaho. Wala kang kwenta. Tatay, dahil lahat sa babaeng si Sumuking at sa lalaking kasama niya, ngayon, ang pamilya Huangfu hindi lang isang panig ang nag-break ng engagement sa akin. Si Huangfu Hao. Hindi man lang sinasagot ang aking tawag. Huwag kang mag-alala. Ang bagay na ito. Tatay mo ang mag-aayos nito. Si Hantian ay dala na ang mga regalo, pumunta na sa pamilya Su. Yung dalawang iyon sa pamilya Su. Mga matandang walang karanasan. Tiyak na tatanggapin ang mga regalo kapag nangyari iyon. Si Sumuking ay kahit ayaw niya. Kailangan niyang pakasalan ang pamilya Pan. Tatay, kailangan mong parusahan ng mabuti ang babaeng si Sumuching. Siyempre, at hindi lang si Sumuking, pati na rin ang lalaking kasama niya, ay hindi rin magiging madali. Inutusan ko na si Hantian, dapat ay dadalhin dito si Sumuking. At ang lalaking iyon, dinala na sila. Katiwalahan. Nasaan ang babaeng si Sumuking? Alam ko na, ang babaeng si Sumuking at ang lalaking kasama niya. Tiyak na alam na makikita si tatay. Matagal na silang nasa labas. Nanginginig ang tuhod sa takot kung hindi ako nagkakamali. Ang dalawang masasama na ito
Matagal nang nasa labas umuiiyak at humihingi ng awa sa takot. Sige, puntahan sila. Dalhin na sila rito. Inoo. Ang pamilya Su. Nag-break ng engagement. Si Sumuking at ang lalaking iyon. Tumakas na. Ang ibig mong sabihin ay si Sumuking yung lalaking kasama niya yung mga koleksyon ng Lu Group na inilabas. Tama? Tama. Paano nangyari yan? Lolo Pan. Ewan mo lang. Yung lalaking kinuha ng ate ko, siya medyo mayaman nga at narinig ko. Parang nagtatrabaho siya sa Lu Group. Baka kilala niya yung sa Lu Group. Manma. Si Chairman Lu. Lu Group. Tsai, yung panganay na anak ng Lu Group, talagang hindi nakikipag-usap. Baka hindi tayo makakausap siya. Narinig ko yung matandang babae ng Lu Group. Ngayon ay uuwi mula sa ibang bansa. Sakto, ako at yung matandang babae ng Lu Group. May konting pabor. Mukhang ngayon, kailangan kong pumunta ng personal. Kahit si Sumuking o yung lalaking iyon dapat magbayad ng 100 beses o 1,000 beses na halaga. Mamaya ay mayroon tayong top VIP na kliyente na darating. Ngayon lahat ng empleyado ng bangko ay tumigil na sa trabaho, hindi na mag-serve sa ordinaryong kliyente. Pero ako nauna, di ba? Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Siya ay top VIP. Tingnan mo ang suot mo. Wala kang kahit anong brand. Magkano ba ang kayang mong i-deposit? Dahil pumunta ako sa bangko nyo para mag-transact kaya ako ay kliyente nyo. Bakit dahil sa laki ng deposit? Iba ang treatment? Wala tayong magagawa, mahirap ka. Mamaya darating ang VIP namin ay may dala-dalang mga lahat ng pribadong koleksyon ng lubang. Naintindihan mo ba? Umalis ka na dito. Huwag kang humarang sa daan. Anong ginagawa mo? Wala lang. Kakausap lang ng babae. Yung mga mahihirap na tulad niya, hindi na kailangan pag-usapan si Madam. Hindi po sumama si Madam sa inyo, Secretary Zhang, sabay. Nauna na si Madam nandito na. Ah, baka? Secretary Zhang, huwag kayong magbiro. Naghihintay na ako dito mula kaninang umaga. Maliban sa mahirap na ito, wala talaga akong nakitang iba. Ikaw naman, bakit hindi ka pa umalis? Ganyan ka ba tratuhin ng iyong kliyente? Secretary Zhang, hindi niyo po ba alam? Araw-araw, ganitong uri ng kliyente masyado na akong nakakita. Sa buong katawan, wala man lang ilang 10,000 piso. Hindi naman kailangan sayangin ang oras sa ganyang tao. Jiang Wan, anong ginagawa mo? Siya ay mahirap. Ikaw, ano ka? Secretary Zhang, anong ibig sabihin niyo? Simula ngayon, ang mga ito lahat ay sa kanya na. Ikaw. Ako ang nasa gitna, walang panig. Ako ang mali, minamaliit ko ang tao. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo, ang hair clip na ito ay original na pares. Pero, noong nakilala ni Mommy si Daddy, nawala ang isa. Director Lu, dadalhin ka namin sa ospital. Sino kayo? Anong gagawin ninyo? Luo. Ano pa ang sinabi sa'yo ni Mommy tungkol kay Daddy? Sinabi ni Mommy na ang may kaparehong birthmark ni Luo ay si Daddy. Ito si Daddy. Ito ang regalo ni Daddy kay Luo nung isinilang siya. Mahal na mahal ko ito. Hahanapin ko ang daddy ni Luo. Gagawin ko ang lahat para mabigyan ng kumpletong pamilya ang anak ko. At least may connections ka. Ako naman, maliban sa birthmark niya, wala na akong alam. Kahit isang beses ko lang nakita ang daddy ni Luo. Pero gusto ko pa rin siyang mahanap. Kumusta? Ako si Sumuking. Sana magkaroon tayo ng magandang samahan. Luli. Sana maganda ang samahan natin, Muking. Hindi ko inaasahan na nasa tabi mo lang pala ako lagi. Muking, hindi ko inaasahan. Narito ka lang palagi sa tabi ko. Nagkamali ako ng pagtingin sa iyo. Nagkamali ako ng pagkakilala sa iyo. Luli, anong nangyari? Muking, nasaan ka ba? Nasa bangko ako. Luli, anong nangyari sa iyo? Bakit kakaiba ang boses mo? Wala yon. Ang mga natitirang bagay, ipaubaya mo na kay Jiang Wan. Pumunta ka agad sa Lu Group. Lu Group? Pero, Muking, naghihintay ako sa'yo sa Lu Group.
Okay ba? See? Pupunta na ako ngayon. Ako na ang bahala dito. Salamat, Secretary Jiang. Ate, naalala mo pa ba? Noong huling pumunta sa kumpanya natin, si Sumuking, gusto ko lang itanong sa iyo, yung asawa niya, ano ba talaga ang trabaho niya? Hindi si Sumuking na kaya mong galitin. Mga bagay na hindi mo dapat malaman. Huwag kang mag-usisa. Bakit kayo lahat ay sumusuporta kay Sumuking na masamang babae? Yung masamang babae, ano ba talaga ang maganda sa kanya? Uy, Mr. Pan. Ang mga executive ng kumpanya natin, bakit sila lahat nakatayo sa labas? Narinig ko mamaya darating ang asawa ng chairman natin. Darating na sa grupo. Inabisuhan na ni Chairman Lu ang lahat ng departamento, naghihintay na salubungin ang asawa ng chairman. Sino kaya ang mapalad na nagawang pakasalan, si Chairman Lu? Si Chairman Lu ng Lu Group ay ang tanyag na personalidad sa Henghai. Kaya pala si Luli ay nagmamadaling tumawag sa akin. Gusto rin niya na makita ko si Chairman Lu at ang kanyang asawa. Tatay, tingnan mo, nakita ko si nanay. Muking, sa mga taon na ito, pinagtiisan ka, huwag kang mag-alala. Ngayon, sisiguraduhin ko na malaman ng lahat. Ikaw ang asawa ng chairman ng Lu Group. Gusto kong ang buong Henghai ay bumati sa'yo, Luo-Luo. Sabay tayong bumaba para salubungin si nanay. Okay ba? Sige. Paano na ang ipinag-utos kong alamin? Paumanhin, Ginoong Pan. Yung pinsan kong babae, napakatigas ng dila. Hindi ko nakuha ang impormasyon. Ibig sabihin, hindi mo magawa. Hindi iyon totoo. Sigurado akong gusto ko na makapaglingkod sa pamilya Pan. Pero, Ginoong Pan, natagpuan ko na si Sumuking. Okay, naiintindihan ko kapag pumasok na si Sumuking sa Lu Corporation. Hindi na kailangan kayong kumilos. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na maaantala ko siya para hindi siya makapasok sa Lu Corporation. Hindi ko inaasahan na si Ginoong Pan ay may kakilala pala, isang empleyado ng Lu Corporation. Itay, yung si Zhu Jia ay empleyado ng Lu Corporation, isang maliit na empleyado. Hindi naman kailangan na kayo mismo ang tumawag. Kahit gaano kaliit ang isda, laging may silbi ito. Ang galing ni Ginoong Pan. Kumpara kay Ginoong Pan, yung ate ko sa labas, ang lalaking karelasyon niya ay isang walang kwenta. Hindi dapat ikabahala. Bumaba at maghanda ka na sa pagkakataong ito. Maging si Sumuking o yung lalaking iyon. Gusto kong malaman nilang malinaw ang kahihinatnan ng manggulo sa pamilya Pan. Opo. Ito ang plorera na pinili ni Madam. Ang plorera na pinili niya ng mabuti. Sabi nila para kay Director Lu para maakit ang pag-ibig, inilagay dito ng sadya. Sino ang may lakas ng loob? Na kahit ang gamit ni Madam ay pananggahasang sirain. Siya, Hindi ako. May bumangga sa akin. malinaw ang ebidensya. Gusto mo pang magdahilan? Pero kahit anong galing mo sa dila, wala ring silbi. May ebidensya ako na magpapatunay na siya ang nakabasag ng plorera. Papa, kailan ba ako makikita si nanay? Pagdating ng elevator sa baba, makikita mo na si nanay. Talaga siya. Ikaw ang nagtaksil sa akin. Ako nga, ano ngayon? Zhu Jia, 4 na taon tayo sa kolehiyo. Wala akong ginawang isang bagay na masama sa iyo. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Sumuksing, ang galing mo mag-aral. Narinig mo na siguro ang, hindi ko pinatay si Boren, ngunit namatay siya dahil sa akin. Noong nasa paaralan tayo. Pareho lang tayo, di ba? Hamak. Mahirap. Ngunit dahil maganda ka, kahit ang guro o kaklase, iba ang trato sa'yo at sa akin. Nakaraos ako sa pagtatapos. Pumasok sa Lu Corporation. Ngunit dahil sa pagdating mo, ang aking mga taon ng pagsisikap ay nasayang lahat. Zhu Jia, sobra ka naman, panig ka masyado. Huwag kang dito mangaral sa akin. Mas maganda kung mag-alala ka para sa sarili mo. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga tao ng pamilya Pan ngayon nasa labas at hinihintay kang hulihin. Miss Yes ng chairman. Darating na. Kailangan bago siya dumating. Ang bagay na ito. Ayusin natin. Amoy mahirap at maasim. Malamang hindi siya makakapunta sa harap ng matandang babae para humingi ng tawad ng personal. Palabasin agad ang tao.
Huwag maging hadlang sa mata ng asawa ng chairman. Tatay, paano ang elevator kusang nagsara ang pinto? Lolo, huwag kang matakot elevator. Malamang pansamantalang nasira. Tatawag na si tatay ngayon. Maghanap ng tao para ayusin. Pumunta agad at ayusin ang elevator. Ito ay kay Secretary Zhang, pribadong elevator. Pero ang lumabas kanina hindi si Secretary Zhang. Director Lu. Lolo, huwag kang matakot. Malapit ng maayos. Tatay, tumawag muna kay Mommy. Magandang araw. Ang tawag na iyong ginawa ay kasalukuyang nasa linya. Mangyaring tumawag muli mamaya. Saklolo! Saklolo! Hindi ko inaasahan na napakabata ni Director Lu. Magandang araw po, Director Lu. Ako po ang manager ng kagawaran ng pagpaplano. Ikinagagalak ko pong makilala kayo. Director Lu, magandang araw po. Ako po ang manager ng kagawaran ng pananalapi. Magandang araw po. Imposible. Paano siya magiging si Director Lu? Iyon ay isang bastos na lalaki. Si Sumuking. Ang lalaki ng masamang babae na iyon. Lakas ng loob. Ang tapang-tapang. Naglakas loob kang walang respeto kay Director Lu sa harap ng lahat. Director Lu? Kung gayon, si Sumuking ay... Isang janitor. Bakit nandito? Director Lu, hindi mo alam, may isang babae kanina. Nabasa niya ang florera ng matandang ginang sa pintuan. Siya ang nakahuli. Alam ng lahat sa kumpanya, ang florerang ito, ang inilagay ng matandang ginang dito. Sino ang may lakas ng loob? Nabasagin ang gamit ng matandang ginang. Ang babaeng iyon, hindi empleyado ng kumpanya natin. Ang babaeng iyon ay nasa edad 20 plus. Mahaba at tuwid na itim ang buhok. Mukhang bata ang mukha. Maganda rin ang katawan. Kahit hindi maganda ang damit. Pero sa isang sulyak, maganda siya. Tama. At lagi niyang sinasabi na pumupunta siya sa kumpanya para hanapin ang asawa niya. Oo nga pala. Sa phone niya ay may ebidensya ng babaeng iyon na nakabasag ng florera. Kahit maganda, wala ring silbi. Naglakas loob pa pumasok sa Lu Group, imposible lang iyon. Akala ba niya na ang Lu Group natin, kung sino-sino ay pwede pumasok? Tumahimik kayo. Alam ba ninyo kung sino talaga siya? Secretary Zhang. Hindi ba siya mahirap lang? Sino pa ba? Kahit na ang asawa niya talaga namang nasa kumpanya natin, siguro isang security guard o janitor. O baka, sa kumpanya natin, yung bantay ng pinto? Kung hindi, bakit siya kinakabahan? Nandito pa siya kanina, sa isang kisap mata. Nawala na, maaari ring, hindi kayang bayaran. Natakot at tumakas. Walang hiya. Asawa ng chairman, kayang pagtawanan nyo. Kumusta? Ang subscriber na iyong tinatawagan, pansamantalang hindi. Imposible. Paano naging si Sumuking asawa ng chairman? Imposible. Talagang imposible. Nasaan si Muking? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Nasaan si Muking? Ikaw ba si Sumuking? Ang lalaking kalaguyo sa labas? Hindi ko inaasahan na matalino ka pala. Mabilis mong nalaman na ako ito. Sasabihin ko ng isang beses. Nasaan si Muking? Pribadong club ng Pamilya Pan VIP private room sa itaas na Palapag Bata. Kung handa kang pumunta, ang Pamilya Pan ay handang sumama hanggang dulo. Tipunin ang lahat ng direktor ng kumpanya at ang mga miyembro ng dalawang iba pang pamilya dumating sa silid pulungan sa loob ng 10 minuto. Presidente Lu, gusto mo bang... Pagkatapos ng araw na ito, wala ng Pamilya Pan sa Henghai. Nangahas kang agawin ang tao sa Lu Group. Panlao, talagang may tapang ka. Isang babaeng walang kwenta lang. Hindi naman siya taga Lu Group, asawa ng chairman. Ano naman kung hulihin natin? Baka naman,
Ang Lu family ay para sa isang taong walang kinalaman makikipaglaban sa atin. Sa pagkakataong ito, si Panlao mismo ang kumilos. Kahit na umabot ito sa harap ng Lu family, magbibigay pa rin sila ng kaunting konsiderasyon kay Panlao. Pagkatapos ng lahat, kilala ni Panlao ang matriarch ng Lu family. Tay, ikaw pa rin ang pinakamagaling. Tay, si nanay ay may nangyari bang masama? Luwa-luwa? Dito ka lang maghintay ng maayos. Pangako ko anak, ibabalik ko si nanay ng ligtas. Okay? Tay, bawal kang sumira ng pangako. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magkakamali kay nanay. Mali ako. Mali ako. Director Lu, mali ako. Hindi ko alam dati na si Sumuking ay asawa ng chairman. Hindi ko na uulitin. Hindi ko na uulitin. Director Lu, Pumunta rito ang mga tauhan. mali ako. Director Lu, mali ako. Mali ako. Director Lu, Dalhin na siya. Simula ngayon sa Henghai, ayoko na siyang makita. hindi ko na uulitin. Hindi ko na uulitin. President Lu, hindi ko na uulitin. Sino bang mag-aakala, itong lalaki mong kabit, nag-aalala pa pala sa'yo, ito ay teritoryo ng pamilya Pan. Maglakas loob na pumunta sa teritoryo ng Pan at manggulo rito. Akala niya, sino ba siya? Ginoong Pan, dahil nandito na ang ate ko. Sige, samantalahin natin ito. Hayaan muna natin ang ate ko na makapagpakasal sa inyo. Siya ba ay karapat dapat napakasalan ng aking ama? Madali lang iyon. Hayaan nating yumuko ang ate ko kay Ginoong Pan para ituring na kasal na. Sige, gawin natin ang sinabi mo. May problema. May isang lalaking apelyido. Lu, pumasok sa club. Hindi inaasahan. Talagang naglakas loob na pumunta ang lalaking iyon. Ang lalaking iyon ay walang halaga. Alam namang patay na siya, pero pumasok pa rin. Oo nga, isang maliit na basura lang. Naglakas loob na pumunta sa teritoryo ng pamilya Pan at manggulo. Akala ba niya, siya ay ang panganay na anak ng pamilya Lu? Kung siya ang panganay ng Lu, ako naman ang Diyos ng Henghai? Luli! Umalis ka na! Umalis ka na! Sa pagkakataong ito, hindi ko na bibitawan ang kamay mo. Dumating ako ng hindi inanyaya, nakakaabala sa inyong lahat. Ikaw ang batang iyon na nakipag-agawan sa akin ng babae. Panyunlong, matanda ka na pero pinipilit mo ang babae. Ang kapal ng mukha mo. Bata, dito sa lugar ko, magsalita ka lang ng magsalita, walang silbi. Alam mo ba, sa teritoryo ko, nakahinga ka lang, awa ko na iyon. Matanda na, marami ka pa ring satsat. Pagkatapos ng pagyanig ng stock market, ang stock ng pamilya Pan ay patuloy na bumabagsak. Nakikiusap ako kay Chairman Lu na tulungan iligtas ang pamilya Pan sa krisis. Ngayon, sa buong Henghai, si Chairman Lu lang ang makakapagligtas sa amin. Kung tutulungan ng Chairman Lu ang pamilya Pan na malampasan ito, ang pamilya Pan ay handang sumunod sa pamilya Lu at yumuko bilang alipin. Matanda na, marami ka pa ring satsat. Naiintindihan ko, tutulungan ko ang Pan na itaas ang presyo ng stock ng 2 puntos. Salamat. Salamat, Chairman Lu. Salamat, Chairman Lu. Ikaw? Sino ka ba talaga? Luli, Maraming Lu sa Henghai. Huwag mong isipin na dahil lang apelyido mo ay Lu, maaari kang gumawa ng masama sa Henghai. Alam kong may kakayahan ka, pero sa pinakamabuti, isa ka lang malayong kamag-anak ng pamilyang Lu. Naniniwala akong hindi sasama ang pamilyang Lu sa iyo, laban sa pamilyang Pan. para sa iyo, hindi na kailangan pang guluhin ang buong pamilyang Lu. Sapat na ako. Guluhin ang buong pamilyang Lu? Sino ka ba sa tingin mo? Ilang beses ka lang nagpanggap at akala mo na talaga ikaw ay ang panganay na anak ng pamilyang Lu? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayong araw ay uuwi ang matandang ginang ng pamilyang Lu. Nagpadala na ang tatay ko para imbitahan siya. Sa palagay ko, itong lalaking ito ay hindi man lang alam kung sino ang matandang ginang ng pamilyang Lu. Bata, ang matandang ginang ng pamilyang Lu ay kilala sa pagiging walang kinikilingan. Kapag nalaman niya na ginagamit mo ang pangalan ng pamilyang Lu upang gumawa ng masama,
Iisa lang ang iyong kahahantungan. Wala ka nang babalikan, mawawala ka sa Henghai ng tuluyan. Ikaw naman talagang walang alam sa mundo. Tay, dapat mong disiplinahin siya ng maayos. Disiplinahin siya ng maayos. Tama ang sinabi ng Binibini, para sa basurang tulad niya, kailangan siyang bigyan ng matinding leksyon. Hoy, naalala ko sa pangalan ng Binibini. Mayroon bang club na para sa mga babaeng bisita? Sa tingin ko, may itsura naman itong batang ito. Paano kung ipadala para sanayin para kumita para sa Binibini? Magandang ideya iyan. Isa na susuko sa harap ni Tatay Pan at maglilingkod ng tapat, ang isa pa ipadala sa Pamilya Pan para magtrabaho ng husto. Iyan ang kapalar ng masasamang tao para malaman niya ang galing ng Pamilya Pan. Liu Wei Mei hawak sa negosyong pagkain ng Pan Sunjintao, namamahala sa industriya ng aliwan ng Pan Group. Zhao Xianan, namamahala sa lahat ng subsidyary ng Pan Group. Ikaw pala may kakayahan ka rin, pati pala kaming mga nasa itaas ay iniimbestigahan mo. Dahil alam mo na ang aming lihim, dapat mong malaman na kaya ka naming patayin parang pagdurog ng langgam, ganoon lang kasimple. Bata, alam mo na ang galing ng Pamilya Pan, ha? Kung gaano kayo kagaling, hindi ko alam. Ang alam ko noong pumasok ako, lahat ng industriyang hawak ninyo ay idineklara ng bangkarote. Huwag kang magkalat dito. Ang Pan Group namin, hindi basta-bastang mababang karote dahil sa sinabi mo lang. Director Liu, masama ang balita. Ang food chain natin may problema. Director Son, may aksidente. Ang industriya ng aliwan natin, hinusgahan ng batas. Director Zhao, lahat ng subsidiary natin, naputol ang pondo. Anong sabi mo? Isang oras. Isang oras lang ang ginamit. Pinayagan mo na ubos ang buong Pan Group. Ikaw, sino ka ba talaga? Isang oras lang ba? Mukhang ang Lu Group mga direktor ay mahusay sa trabaho. Lu Group. Ang daming sasakyan at tao. Ay paano biglang na-activate ang daming tao? Baka. Siya ang panganay na anak ng Pamilya Lu, chairman ng Lu Group. Chairman Lu. Hindi. Imposible. Dumating ang pinuno ng Pamilya Lu. Muntik na akong maloko mo. Tatay. Dumating ang matriarch para iligtas tayo. Palibhasa ang mga taong ito ay dinala ng matriarch bata. Sobra ka na sa pag-arte. Personal na lumabas ang matriarch. Tingnan natin kung paano mo tatapusin ito. Ay, Okay lang yan. Ikaw. Ikaw nga. Pasensya na. Nalate ako. Madam Lu, pagod sa paglalakbay. Pagod. Pagod na pagod. Isang tawag mo. Ako mula sa airport direktang dinala dito. Alam mo ba kailangan ko pang umuwi para makita ang anak ko? Madam Lu, hindi niyo po alam, mayroong gumagamit ng pangalan ng Pamilya Lu na nagmamalaki sa buong Henghai, ng aapi, at nagmamalaki. Ang ibig mong sabihin, may nagpapanggap na taga-Pamilya Lu? Tama, at gusto pa niyang magpanggap bilang Chairman Lu. Tingnan niyo, naroon siya. Anak? Harapin mo si Madam Lu, bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Uy bata, baka naman natatakot at hindi makagalaw? Madam Lu, hindi niyo po alam. Itong batang ito ay gumagamit ng pangalan ng Pamilya Lu para mangakit sa ate ko. Kung hindi, ang ate ko ngayon ay naging ginangpan na. Sa harap ni Madam Lu, hindi ka pa rin umamin sa pagkakamali? Hindi ka ba takot na magalit si Madam Lu? Paano ka nakatitiyak na si Madam Lu ay hindi kakampi sa akin? Nabaliw ka na. Sa tingin ko, totoong nabaliw ka na. Naglakas loob ka pang gumawa ng kwento tungkol kay Lola Lu. Bata ka, Lola Lu. Siya ang tagapagtatag ng Lu Group. Kung wala si Lola Lu, wala ang Lu Group ngayon. Isa ka lang na nagpapanggap na taga-Lu at manloloko. Si Lola Lu ay hindi ka papanigan. Nakakaawa ka naman. Isa kang estranghero at akala mo makakarelate ka kay Lola Lu? Inihiling ko kay Lola Lu na parusahan ang taong ito. Gaano ka pa tatayo diyan?
Bakit hindi ka pumunta rito? Sumuking, gusto kong ipakita sa'yo na imulat mo ang iyong mga mata at makita kung paano mamamatay ang iyong estranghero. Bakit hindi ka nagpaalam? Bumalik ka? Sino ka ba? Karapat-dapat ka bang makipag-usap kay Madam Lu para batiin ka? Lumalapit ka kay Madam Lu, wala kang pakundangan. Itong lalaking ito, patay na siya ngayon. Madam Lu, talaga namang tinutulungan niya ang lalaking ito. Ayusin ang damit. Nananaginip ba ako? Ikaw ay laging mahinahon. Ngayon, bakit gumawa ka ng malaking gulo? Pasensya na po sa inyong pag-aalala, pero natagpuan ko ang babaeng nagligtas sa akin noon na babae at binigyan ka pa niya ng apo na babae. Anong sinabi mo? Ako ay naging lola? Tama po, naging lola na kayo. Ay, siya. Madam Lu, ano po ba ang sinasabi ninyo? Oo nga. Bakit parang hindi ko maintindihan? Kinakausap ko ang anak ko. Ano ang kailangan ninyong intindihin? Madam Lu, siya ang anak ninyo. Siya ang anak ni Madam Lu. Di siya ang panganay na anak ng pamilya Lu. Ang chairman ng Lu Corporation. Chairman Lu. Siya pala, si Chairman Lu. Ginang Lu, hindi po ba kayo nagbibiro? Ay. Ano ka ba? Karapat-dapat ka bang biruin ko? Lumuhod ka. Sa paulit-ulit kong naririnig, parang ikaw ang kapatid ng aking manugang. Hindi ka marunong lumugar. Masahol ka pa sa hayop. Ngayon ko lang nalaman na ang aking anak ay nilagyan ng droga at pinagplanuhan. Ikaw ang nag-alay ng iyong sarili at iniligtas ang aking anak. Ako. Nagkataon lang na nasaksihan ko. Nakita ko lang nang hindi sinasadya ang aking anak at walang pasubaling tumulong sa aking anak. Mabuti. Isa kang mabuting babae. Ginang Lu, ang nangyari ngayon ay nag-abala sa inyo. Ikaw ang manugang ng pamilya Lu. Maging ngayon o sa hinaharap, ang mga bagay mo ay mga bagay ng pamilya Lu. Tungkol sa kanila, hindi ko sila palalampasin. Ang matandang ginang ng pamilya Lu mali iyon. Malaking pagkakamali ito. Ako, hindi ko alam. Si Sumuking pala ay iyong manugang, kung alam ko. Kahit 10 beses akong bigyan ng lakas ng loob, hindi ko rin gagawin. Patawarin mo ako. Hayaan mo na ako. Ininsulto ang anak ko. Inapi ang manugang ko. Sa tingin mo ba na sa ilang paghingi ng tawad, ayos na ang lahat? Mali ako. Sumuking, napakabuti mo. Pakiusap. Maging mabait ka. Patawarin mo na kami sa pagkakataong ito. Hindi na namin uulitin. Talagang hindi ako nang api ng iba. Ngunit hindi rin ako isang santa. Inapi mo ang aking anak. Ininsulto at sinaktan mo ako. Bawat utang, sisingilin ko sa iyo. Ate, mali ako. Talagang mali ako. Ako ang kapatid mo. Ayaw mo rin namang mawala ang angka ng Su, di ba? Mula bata hanggang ngayon, kahit anong gusto mo, ibinibigay ko. Dahil bilang ate, akala ko dapat magbigay sa kapatid. Pero ikaw, itinuring mo ba akong ate? Kahit isang beses? Wala na akong kaugnayan sa pamilya Su. Kung mawawala ang angkan ng Su, wala na iyon sa akin. Ang magkamali ay humihingi lang ng awa. Sa tingin ko, mas masahol pa kayo kaysa sa batang 3 taong gulang sa kalsada. Nanay, huwag kang magalit sa mga taong ito. Hindi ito worth it. Ipinagbigay alam ko na sa board of directors kasama ang pamilya Feng at ang pamilya Huangfu, sama-sama tayong umatake. Naniniwala ako na ang stock price ng pamilya Pan ay babagsak sa 0. Pagkatapos ngayon, sa Henghai City, wala ng pamilya Pan. Dahil tapos na ang problema, umuwi na tayo. Makipag-usap ka sa akin ngayong gabi. Nanay! Lua-lua. Siya ba ang... Oo, siya ang apo mo. Kumusta Lola? Ako si Luo. Sa daan Tita Jiangwan ay nagpakita sa akin ng iyong larawan. Sa tingin ko mas maganda at mas bata ka. Mabuting bata. Mas marunong kang magpasaya kaysa sa tatay mo. Luo. Sa gabi, matulog ka. Kasama si Lola. Okay lang ba?
Sige, si tatay ay magpapasaya kay nanay. Gusto ko matulog kasama si Lola. Muking. Itong singsing, inihanda ko ito sa loob ng maraming taon. Sana ngayon ko ito ilabas. Hindi pa huli. Miss Sumuking, pakakasalan mo ba ako? Ako si Luli, sumusumpa ako. Gagawin ko ang lahat para mahalin ka, protektahan si Luo-Luo. Miss Sumuching, pahintulutan mo ako. Bibigyan kita at si Luo-Luo ng tahanan. Oh, uwa? Lu Corporation. Maligayang pagdating. Ginang. Maligayang pagdating. Munting binibini.